Dumating ang prinsesa ng Fengdu. Nagtakbuhan ang mga demonyo. Ama! Ay naku, mahal na anak ng tatay. Bakit ka nandito? Sisi sa tatay, masyado akong abala kamakailan. Wala ring oras para makasama ka. Halika, umupo ka. Huwag mong sisihin si Mingjun, prinsesa. May kaunting problema sa mundo. Nag-aalala si Mingjun. Anong problema sa mundo? May isang mayamang pamilya na may apelyidong Chai. Ninakaw ang kapalaran ng buong pamilya. Kung hindi ito maaksyonan, mawawala ang buong pamilya sa hindi magandang kapalaran. Papa, pinapagawa mo sa akin na ayusin ang mga problema mo. Hindi pwede, anak. Walang kasing saya dito sa Fengdu. Baka magdusa ka. Ano ang gagawin natin? Ay naku, Papa. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Portal. Buksan. Anak na babae. Tandaan mo, anak na babae. Kung gusto mong iligtas ang pamilya G, kailangan mong mag-ipon ng mabuting gawa. Ye. Aking anak. Dapat sana ay maaga akong dumating para hanapin ka. Nanay. Ang mga huling bagay para sa kapatid. Gagawin ko ito ayon sa pinakamagandang pamantayan. Maayos na ipapadala ang kapatid sa kanyang pag-alis. Ay naku. Talagang nandito na ako sa mundo. Dada, ang aking anak na babae, ang ganda, hindi ka namatay. Sakit, sakit, sakit. Hindi ito panaginip. Talagang buhay ang kapatid na babae. Bumangon na ako mula sa mga patay. Bakit hindi sila natatakot sa akin kahit kaunti? Saan galing ang tunog? Ay, basta na lang. Ang saya na buhay ang kapatid na babae. Sa wakas, nahanap ko ang kapatid na babae. Kung muling mangahas ang impyerno na agawin ang tao, sasalubungin ko sila. Mabuti naman ang pamilyang ito. Ang aking ina ay lider ng 7 lalawigan sa silangang China. Mula sa pamilya ng Iku. Mula nang mawala ako, siya at ang 3 kapatid na lalaki ay patuloy na naghahanap sa akin. Hanggang ngayon ay natagpuan lamang ako sa punerarya. Naging matigas ako sa lamig. Kailangan ko bang kilalanin sila? Narinig ko na naman. Hindi nagsalita ang anak na babae, hindi nagsalita ang kapatid na babae. Ngunit naririnig ko ang kanyang boses. Hindi ba? Naririnig ko ang kanyang puso. Sa totoo lang, hindi naman masama kung babalik ako. Pero paano kung bumalik ako? Ano ang mangyayari sa mga peking pera ng pamilya Chai? Diyos ko, ang dami palang tao sa pamilya Chai. At ang 3 kong kapatid na lalaki. Lahat sila ay maikli ang buhay. Lahat sila ay maikli ang buhay. Pati ako ay madadamay at mamamatay. Ano ang gagawin ko ngayon? Kayo. Nanay. Baka naman si ate. Ay isang manghula. Ah, masakit, masakit, masakit. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mabait na anak. Si Fee ay naglalakad. Mabait na bata. Umuwi na si Fee. Sama ka sa nanay pa uwi. Bilisan mo. Mansyon ng pamilya Chai. Maligayang pagbalik, Gian. Chai. Dada. Iyan lahat ay mula sa nanay mo. Nakapreparang bagong damit. Wow, ang ganda. Gusto ko ito. At ito rin. Salamat, Mama. Naku, aksidente kong nagamit ang spell. Hindi kaya ako isipin ang pamilyang ito na isang halimaw. Ang ganda ng anak ko. Yun nga, kapatid ko. Normal lang na may mga kaunting kasanayan. Yung maliit na dalaga ay nag-aral sa templo dati. Ano yun? May kaunting kaalaman sa mga aral. Huwag kayong matakot. At huwag magkalat sa labas. Walang tinik ang isdang ito. Kainin mo lang ng marami kung gusto mo. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Ay, ngayon ay maayos na si nanay. Pero naaalala ko, sa bahay na ito, may isang mapagpanggap na tao na parang bulaklak. Siguro ngayon ay nandito na siya para maghanap ng gulo sa akin. Palagi namang maamo at mabait si Yubay.
Paano nangyari na si Zilian Hua? May hindi pagkakaintindihan ba si Dada sa kanya? Hindi maganda, Ginoo. Si Baik Xiaoji ay nahulog mula sa hagdang bahay kanina. Nabasag ang kanyang binti. Mabilis, tingnan mo siya. Talagang tama si Dada. Mukhang kawawa ang aking ina. Muling aalis na naman siya. Paano ko kaya siya mapapaalam? Na ang fake gold ay ako pala. At ang illegitimate daughter ni Dad. Illegitimate daughter. Si Exon, sinungaling ka, binetray mo ako. Yung sinasabi ng ate kanina tungkol sa bitter tactic, totoo ngang nangyari. Yung tungkol sa pagiging anak na labas ni Chayu. Hindi ba totoo rin? Ginoo, ikalawang Ginoo. Mabilis kayong pumunta at tingnan si Baik Xiaoyu. Mukhang maluloko na ang mama. Pagbalik ni Dada, nagkaroon siya ng aksidente. Hindi ko alam. Akala ko ay makikilala niya kami ng nanay niya. Mayroon ka bang opinyon? Kung nasaktan siya, dalhin mo siya sa doktor. Ay, hindi talaga nagkukunwari ang nanay ko na may paboritismo sa fake na anak na babae. Sa halip, mas pabor pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, lahat ng ina ay laging nasa panig mo. Inay, ayos ka lang ba? Inay, magpakatino ka naman. Hindi naman maganda ang kalusugan mo. Ngayon, dahil sa problema sa ate, sobra kang nagtrabaho. Hindi mo na kaya ang stress. Yung kalagayan ni inay hindi maganda. Isa pa yan sa mga dahilan kung bakit siya namatay ng maaga. Ayan na. Babalik ako sa impyerno. Kukunin ko ang talaan ng buhay at kamatayan. Ang kapatid na babae ay tao na galing sa impyerno. Sobrang naguguluhan. Umupo ka. Nakuha ko na ang talaan ng buhay at kamatayan. Ngayon, makakapagbago na ako ng kapalaran para sa pamilya ko. Akala ko ay nais ni Dada na baguhin ang ating kapalaran. Dada. Ito ang bracelet na minana ng pamilya namin, ang Sikeo. Makatutulong ito sa pag-iwas sa masama at proteksyon. Ibinibigay ko ito sa iyo, sana isuot mo ito ng maayos. Salamat sa pag-aalaga sa kapalaran ng aming pamilya. Ang ganda ng bracelet. Ang bait ng mama. Miss. Huwag kang maingay, hindi ko pa siya nahahalikan. Gising na ang miss. Sinasabi ng ginang na bumaba ka na para kumain ng hapunan. Chayda, talagang wala kang takot. Bumubulong ka pa sa langit. Yung prinsipe na may matibay na desisyon. Pero talagang napakasarap halikan ng mga labi ng prinsipe. Sana makapaghalikan tayo. Halika, Dada. Umupo ka dito sa tabi ko. Ito ang batang galing sa probinsya. Wala siyang kaalam-alam sa mga asal. Hindi rin niya alam kung paano tumawag sa tao. Itong si Laodeng, maghintay ka lang sa akin. Hindi ba't ito ay simpleng pagbati lang? Sige, magbabatian na ako. Chicks Wanming. Si Dada ay muling nabuhay. Wala ka man lang sinabi na nagmamalasakit. Ngayon, may mukha ka pang magsalita dito. Ikaw. Nanay. Nababahala rin ang tatay ko sa akin. Kaya siya nakatutok sa ate ko. Huwag mo nang sisihin si tatay. Lahat ng mali ay nasa akin. Makasisiguro kang aalagaan ko ng mabuti si ate mula ngayon. Pwede ba? Bless you. Muling nakakaumay ka na naman. Gusto mong galitin ako sa harap ng mga magulang ko at kuya ko. Para mapalayas ako ng buong pamilya. CJ. Kung yan ang gusto mo. Miss, pakiusap. Huwag. Ayaw kong uminom ng berde at saa. Chayda. Paano mo naman nasasabi yan sa ate mo? Ikaw. Parang may mali ka sa isip mo ngayon. Nasaktan si Yubai. Hindi ka man lang pumunta para tingnan siya. At nagmamalupit ka pa sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka nagmamasid sa isang babaeng mula sa probinsya? Kaya ba niyang makipagkumpetensya kay Yubai? Ano ang sinasabi mo? Iyon nga. Sinasabi mo, matanda. Sinasabi ko nga, isa siyang probinsyanang walang kaalam-alam. Hindi kayang pantayan ng isang daliri ni Yubai.
Hindi marunong sa musika, chess, pagsusulat, at sining. Walang kaalaman sa mga etiketa ng mayayamang pamilya. Araw-araw parang may sakit na malapit ng mamatay. Nakahiga sa ospital. Hindi alam. Akala mo ay may nahawa ang masamang sakit. Tumahimik ka. Sa tingin ko, ikaw talaga ang marumi. Tumahimik ka. Sa tingin ko, ikaw talaga ang marumi. Si Dada ay aking tunay na anak na babae, dahil sa aking kapabayaan, na nagdulot sa kanya na mapalayo sa amin ng maraming taon. Ngayon, sa wakas, nahanap na namin siya. Kung sino man sa inyo ang mangahas na saktan o insultuhin siya, hindi ako magpapatawad. CJ, ang ganda ng paraan ng nanay ko sa pagprotekta sa anak. Kasing lalaki ng tatay ko. Hindi talaga karapat-dapat sa nanay ko. Ikaw, nabaliw ka. May mas baliw pa ako. Si Exon, makinig ka mabuti. Maghihiwalay tayo. Ano? Tunay na malupit si Mama. Sayang, sobrang makasarili at sakim nitong tatay na walang kwenta. Simula nang naging biyanan siya sa Siku, noong pumasok siya bilang manugang sa bahay, lagi niyang gustong makuha ang bahagi ng grupo Siku. Ngayon ay hindi pa nakakamit ang layunin. Hindi talaga kami maghihiwalay. Ang usapin ng paghihiwalay, paano mo basta-basta masabi? Hey! Asawa! Tingnan mo, pinapabibo kita. Ang init ng ulo mo. Nagmamadali kang magalit sa mga maliliit na bagay. Kung aalis ka sa akin, sino na ang makakasama mo sa hinaharap? Paano niya nasabi yon? Kung hindi dahil sa kanya at sa kabit na nagkasundo, nalagyan ng gamot ang inumin ng nanay ko, at naghanap pa ng media para palakihin ang issue. Paano naman niya mapapangasawa si Mama nang maglagay ng gamot? Mama, anong nangyari sa'yo? Mama, tutulungan kitang pumasok sa kwarto para magpahinga. Para hindi na dito. Maabala ng matandang ito. Pag alis niya, mas maganda para sa atin na kumain. Tatay, tignan mo si Chayda. Nang dumating siya, ginulo na ang bahay na ito. Kailangan pang makipaghiwalay ng nanay sa'yo dahil sa kanya. Paalisin mo na siya. Salamat sa aking pandinig. Nakarinig ako ng mga chika tungkol kay Chayubay, ang maliit na green tea, na nagbabalat kayo sa likod ko. Hindi ko siya bibigyan ng leksyon. Akala niya, madali lang akong lapitan. Sino ang tumama sa akin? Chayda, ikaw ba ito? Lumabas ka dito. Ay naku. Umalis na si Chayda. Paano siya makakatama sa iyo? Sige na, huwag ka nang magduda-duda. Iyan ay mga ilusyon mo lang. Tatay. Hindi pa nailipat ang bahagi ng pamilya si Ko. Kailangan pa nating magtiis ng kaunti. Hindi, kailangan kong humingi ng tulong sa nanay ko. Palayasin mo si Chayda na babaeng iyon. Chayda, pasensya na. Kakauwi mo lang. Hayaan mong makita mo ang mga nakakabahalang bagay na ito. Okay lang ang nanay. Ang walang kwentang tatay ay nagdudulot ng sakit ng ulo sa nanay. Ganitong mga bagay, dapat ay mapunta sa 18 palapag ng impyerno. Sayang at hindi pa siya tapos sa kanyang buhay. Kaya hindi siya makapunta doon. Maghanap ng isang maliit na multo para takutin siya ng diretsyo. Para hindi siya makapagkalat ng mga buto sa paligid. Aba! May kakayahan pa ang kapatid na babae na tumawag ng mga multo. Tumawag ng multo. Sobrang nakakatakot ito. Hindi pwede. Hindi dapat hayaan si Dada na gawin ang ganitong delikadong bagay. Kailangan siyang ilihis sa kanyang atensyon. Naghahanda akong magdaos ng salu-salo para sa pagkilala. Upang malaman ng lahat na ikaw ang anak na babae ng pamilyang Chay. Salu-salo para sa pagkilala. CJ, tiyak na magiging masaya ito. Piyesta sa damuhan. Salu-salo sa damuhan. Wow, ito na ang piging sa mundo ng tao. Mas maganda pa kaysa sa Fengdu. Mas masarap pa ang mga pagkain dito. Babalik tayo para maglaro si Ama. Wang Yu. Narinig mo ba ang boses ng babae na nagsasalita? Wang Yu. Narinig mo ba ang boses ng babae na nagsasalita? Magsalita. Wala eh. Baka naman masyado akong pagod kamakailan. Kaya nagkakaroon ng mga ilusyon. Si Fu Sanxiao mula sa pamilya Fu.
Ipinanganak sa edad na 20. Mahilig sa mga lalaki. Pupunta ako para magpasigla. Ginoong Fu, ayos ka lang ba? Kahit pangit si Fu Sanxiao. Pero ang galing niyang makipagsaya. Sino nang mag-aakalang mahilig siya sa halos mamatay na siya ng tao. Aba, Diyos ko. Bata, tumahimik ka na. Ang pamilya Fu ay ang pinakamayaman sa kabisera. Huwag tayong magalit. Kuya, anong ginagawa mo? Haha, ano yun? Hindi masarap ang mga pagkain dito. Sama ka, dadalhin kita doon para kumain. CJ, Alanan. Pumunta ako. Hindi ba't siya ang prinsipe ng langit? Paano siya nandito? Fu Yanxi. Tagapagmana ng pamilya Fu. Nang bata pa, itinaboy ng kanyang madrasta. Palaging nagtatago at naghihintay ng pagkakataon para sa paghihiganti. Sa edad na 18, kasama ang kanyang mga tagasunod, bumalik sa lumang tahanan ng pamilya Fu. Sa isang gabi lamang, ang tagapagmana ng Fu Group ay nagbago. Si Fu Yanxi ang naging bagong namumuno. Sobrang tapang ni Miss Chai. Iyan ay si President Fu na walang awa. Ang huling nagpakita ng interes kay President Fu ay nahatak na palabas. Wala nang pag-asa si Miss Chai. Ay naku, tapos na. Bakit naman nagkabangga ang kapatid at si Ginoong Fu? Kung sakaling may gawin si Ginoong Fu sa kapatid, sugod ako at yayakapin si Ginoong Fu. Pwede bang tumakbo na lang ang kapatid? Ayos lang ba ang kapatid? Walang anuman. Magandang araw, Ginoong Fu. Ginoong Fu. Akala ko ay ang prinsipe ng langit na bumaba para magdusa. At naging isang malupit na sayang, sa huli ay naipit at namatay. Napakatrahedya ng kanyang pagkamatay. Mukhang masarap halikan ang kanyang mga labi. Hindi ko siya nahalikan noong gabing iyon. Sayang naman na namatay. At ko. Kahit ang namumuno sa pamilya Fu, naglakas loob ka pang mangakit. Mabaliw na ako. Ate, umalis na tayo. Sige, okay. Salamat kanina, Ginoong Fu. Hindi nagsalita ang babaeng iyon kanina. Narinig ko ang kanyang mga salita, kaya narinig ko ang kanyang damdamin. Sinasabi niya na ang taong namatay ng masakit ay ako. Ang babaeng iyon ay Ginoong Fu. Iyon nga, ay ang tunay na ginto na nakuha ng pamilya Chai. Tawagin mong TAA. TAA. Sister. Kapag nakita mo ang taong namumuno sa pamilya Fu, tandaan mong umiwas. Bakit? Gusto ko pang makahanap ng pagkakataon na matikman ang kanyang mga labi. Pakiusap, kuya. Tanggapin mo na ang iyong kapangyarihan. Yan ay si Fu Yanxi. Sikat siya sa pagiging malamig at walang puso. Matibay ang kanyang kamay. Noong nagkaroon ng problema ang pamilya Fu, matapos siyang paalisin sa pamilya Fu, nawala na siya. Ngunit sa loob lamang ng 2 taon, nagawa niyang bumalik sa pamamagitan ng kanyang mga paraan at nakalabas sa gitna ng laban. Sa isang gabi lamang, naging ibang tao na ang pamilya Fu. Narinig ko na siya ay may mga kamay na may dugo. Sobrang katulad ng hari ng impyerno. Kasing tindi ng tatay ko. Nakakatakot na iyon. Huwag kang mag-alala, kuya. Magsasalita ako ng maingat mula ngayon. Mabuti naman, mabuti naman. Nakakatakot ba ako? Gino Fu, wala ka bang kamalayan sa sarili mo? Saan iyon nakakatakot? Para kang buhay na impyerno. Paano naman magiging ganyan si Ginoong Fu? Ikaw ang pinakamahiyain sa lahat. Nagsisinungaling. Dada. Nanay, masaya ka ba ngayon? Salamat sa nanay ko sa paghahanda ng handaan. Masaya ako. Ang ganda talaga ng anak ko ngayon. Asawa ng kapatid ko. Itong matandang babae. Siya yung kabit ng tatay na walang kwenta, di ba? Magkasama silang dalawa na nagtutulungan. Dahil kay Chayu, ang illegitimate na anak na ito, hindi na ikinahihiya. Nagawa na niya ang lahat. Kahit ang tawag sa pinsan na lalaki at babae. Si Lim Yaoqing ang may lihim na relasyon kay Chicks Wanming. Akala ni Miss Chai na alam na niya ito. Chicks Wanming, ang galing mo talaga. Nakipag-ugnayan ka pa sa pinsan mong babae. Nakakatawa na sa loob ng maraming taon. Wala akong kahit kaunting kaalaman. Yung walang hiya kong tatay. Bukod sa peking ginto na si Chayu Bai, may iba pa palang sinusuportahan.
na pinaplanong ipamana kay Chija. Si Chai Qingyao ay anak sa labas ng tatay. Pinsan, si Yubai mula pagkabata, pero lumaki siya kasama mo. Kahit na ngayon meron ka ng sariling anak na babae, hindi mo pwedeng pag-ibahin ang isa sa kanila. Miao King. Sobrang maalaga ka kay Yubai. Gusto mong ipaglaban si Yubai ng buong puso. Akala ng iba ay hindi nila alam. Si Yubai ang anak mong babae. Asawa ko. Paano naging tunay kong anak na babae si Yubai? Ngayon, meron ka ng sarili mong anak na babae. At tinatrato mo siya ng malamig. Binabalaan kita ng mabuti. Biro lang naman ako. Kitang-kita kung gaano ka kinakabahan. Talaga namang ikaw, pinsan. Ito na ang iyong tunay na anak. Bilang iyong tita, ito ang unang pagkakataon na magkikita tayo. Naghanda ako ng regalo. Tiate, naghahandog ka pa ng mga paninda sa kalsada. Kahit ang alalay namin, hindi ito tatanggapin. Ayaw na nilang tignan pa. Limea Oking. Ikaw pa ang gumawa ng peking gamit para lokohin ang anak ko. At sinabing ito ay maingat na paghahanda. Siguro dahil sobrang nagmamadali ako nang umalis, nakalimutan ko. Babalik agad ako para palitan. Hindi na kailangan. Gusto lang ng anak ko ito. Ako na ang bahala para sa kanya. Wow! Lahat ay mga pinakabagong estilo ngayong season. Sobrang generous ni Yanvi. Siku, magkano kaya ang ginastos dito? Sobrang naiinggit ako kay Yanvi. Chai, nga. Wow, salamat, mama. Tingnan mo. Cute pa rin siya ganyan. Ang mga bagay na ito ay sa akin talaga. Bakit lahat ay ibibigay kay Chai? Sumpa, ang mga bagay na ito ay sa akin talaga. Bakit lahat ay ibibigay kay Chaida? Sister, tutulungan kita pumili ng regalo. Nay, tingnan mo. Ang bracelet na ito ay bagay na bagay sa'yo. Nay, seryoso akong tumulong sa'yo piliin ang bracelet. Bakit mo ako pinalayas? Kung talagang ayaw mo sa akin. Sabihin mo lang, hindi na kita muling makikita pang muli. Chaida, hindi mo pwedeng lokohin si Yubai na mabait ang puso. At ganyan na lang siyang apihin. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad sa kanya? Chiyubay, nilalaro mo ako, ano? At bulag ka ba? Siyang may hawak sa kamay ko. Yung nagpatumba sa sarili niya. Huwag nang gamitin ang mata, mag-donate na lang. Ikaw, anong nangyari? Yubai, bakit nakaupo ka sa lupa? Tara, bumangon ka na. Kuya, hindi ka pa rin nawawala sa puso niya. Yubai, kanina ay mabait mong tinulungan siyang pumili ng regalo. Hindi lang siya nagpapasalamat. Sinadyang siyang itulak pababa sa lupa. Sabi pa niya na hindi na kailangan ang mata ko. Ipamumudmud ko pa raw. Ano? Rebelde. Ang tiyahin mo ay nakatatanda sa'yo. Hahayaan mong sumbatan siya. Tingnan mo, hindi kita papayagang magpakitang gilas ngayon. Lolo Deng, kahit ang aking ama, di kailanman nagsalita ng ganito kalakas sa akin. Gusto mo pa akong turuan ng leksyon. Walang pagkakataon. Hahayaan mong gawin ko. Aatras ka ba? Si Dada ay ang iyong tunay na anak na babae. At nagawa mong manakit ng sariling anak. Para lang sa ibang tao. Tama. Yung tatay na walang respeto, umiikot sa labas. Pero salamat at may nanay na nag-aalaga. Chaida, naninira ka pa rin sa akin. Ngayon, papatutuhin kita at papalitan ng aral. Paalam sa iyo kung ano ang respeto sa mga nakatatanda. Umayos ka dyan. Nanay. Mahal na mahal. Nagmamalakas ka na manakit sa nanay ko. Tingnan mo, hindi kita papayagan na makaligtas. Pinsan. Mabuti ang ganti ng langit. Lahat ay kaparusahan. Maghintay ka sa akin. Mukhang kailangan kong maghanap ng paraan para makipaghiwalay. Hayaan si Chiksuan na umalis na walang anuman. Kung hindi, ang mga anak ay masisira dahil sa kanya. Tara na. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataon. Makilala mo ang tunay na ginto na ito. Oh, tama nga. Siya ang ikatlong anak ng pamilya Chai. Palagi ba siyang gustong makipagtulungan sa atin? Sabihin mo sa kanya na pumayag na ako. Chaida, inaasahan kong magkikita tayo muli sa susunod. Nanay, nandito ka na, bunso. Bakit nandito rin si Ginoong Fiu? Tita, si Keo. Kakatapos ko lang makipagkasundo kay Chailing. Nasiraan siya ng sasakyan, kaya sinamahan ko siya dito para magdala ng kaunting bagay. Chaida, muling nagkita tayo. Inay, si Ginoong Fu ay isa ng malaking kliyente natin ngayon. Tama, inay. Ito ang regalo ko sa'yo. Salamat, anak.
Ito ang ikatlong kuya ko. Maya-maya, mamamatay siya. Yung nawala ng bahagi. Ay pinatay. Sinasabi niya ako. Chailing. Ito ang kapatid mong babae. Chaida. Kapatid na babae. Kumusta, Sanjay? Ako si Chaida. Maligayang pagbalik sa bahay. Ang tatlong kuya ay mailabel sa labas, na hindi naninigarilyo, at hindi mahilig sa babae, isang mabuting kabataan. Hindi matutukoy ng mga masamang ama ang kahinaan. Kaya't direkta na lang. Pagsasakal. Sa wakas, tama lang na ang bahagi ni Sanjay ay naipasa sa anak sa labas. Sanjay, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Anong narinig ko? Sa puso ng bunso. Bunso. Ito ang regalong dala ni Kuya Tres para sa'yo. Salamat, Kuya Tres. Para sa akin din. Para hindi na ako magdala ng ulo kay tatay. Tama, ma. Kailangan ko pang makipag-usap kay Sa. At kay Papa. Tungkol sa proyekto sa bagong lungsod sa Silangan. Maaaring medyo mahuli ako sa pagbalik. Ay nako, ibinigay sa akin ang bahagi na ito. Hindi ba mamaya ay mabibiktima si Sanjay? Kahit na hindi na makakakuha ng bahagi si Zadad. Mas kaunti ang tao, mas kaunti ang bahagi ng mana. Siguradong papatayin talaga ni tatay ang lahat. Ay nako, paano ko ba siya paalala kay Sankun? Ang pangatlo, yung tungkol sa proyekto. Kailan ba hindi pwedeng pag-usapan? Matagal nang bumalik ang ate mo. Ngayon, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Magandang magkasama kayo ni ate mo ng maayos. Okay. Sige, tatawagan ko na si Dad. At sasabihin kong hindi ako pupunta. Ang plano ngayong gabi ay itinakda ng masamang tatay. Para patayin si Sanjay. Kahit na tumanggi si Sanjay ngayon, gagawin pa rin ng masamang tatay ang paraan. Para makapunta si Sanjay. Ginoong Fiu. Mukhang buhay na si Zaday. Mukhang hindi sapat ang huling kidlat na tumama. Baka kailangan pang magpasabog ng isa. Talagang masunurin si Miss Chai. Chailing, bakit nandito ka pa sa bahay? Naghihintay na ang mga tao sa iyo para sa proyekto. Tama ba ang sinasabi? Hindi ba noong huli tayong nagkita? Sinabi niya na ako'y mahuhulog sa patibong. At mamamatay sa hindi tamang paraan, totoo ba iyon? Ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa umaalis? Itong walang kwentang tatay ay sinasadya ang galit. Para pilitin si Sanjay na makialam. Ang sama-sama, sobrang kasuklaman talaga. 6-1 Ming, ikaw na lalaki. Nangahas kang gawin sa sariling anak mong lalaki. Ganito kalupit. Patuloy ang tagumpay ni Sajay sa kumpanya. Maraming tao na ang handang sumuporta kay Sajay. Planong agad-agad ng amang walang puso na agawin ang kumpanya para sa illegitimate na anak. Para mabilis na maresolba ang gulo. Diretsong patayin si Sanjay. Malapit na ang susunod na pagpupulong ng mga shareholder. Kailangan nilang patayin si Sanjay ngayon din. Bakit ka pa nakatayo dyan? Magsimula ka nang umalis. Kakarating lang ni Dada. Gusto kong maglaan ng oras para sa kanya. Anong kasama? Magsialis ka na. Diretso ko na sanang sabihin na nakuha ko na ang bahagi. Para makuha ang atensyon ng masamang tatay sa akin. Sa ganitong paraan, makakaligtas si kuya sa panganib. Para tulungan ang kapatid, kaya ko talagang gawin ito. Talagang kawili-wili itong si Chaijia Ganjin. Ang bahagi ni kuya, interesado rin ako sa proyekto sa bagong bayan sa Silangan. Walang problema si Chaijia. Gusto kong makakuha ng bahagi sa Fiu. Siyempre, malugod naming tinatanggap si General Fiu. Nagkakaroon ng spasmo sa mata si Fu Yanshai. Pero siya ay matapang at tuso. Maingat ang kanyang plano. Kasama siya, walang problema. Kuya San, siguradong walang mangyayari sa kanya. Namumuwalan ang mata ko. Malamang matindi ang puso ko. Salamat na lang kay Ginoo Fiu. Ginoo Fiu, bakit kayo nandito? Halika, maupo na kayo. Kung may kalaban, harapin. Kung may tubig, takpan. Ginoong Chai. Uminom tayo. Yung bagong labas na dahong pao ngayong taon. Hindi ka pa nakatikim ng ganitong kasarap na tsaa. Swerte ka talaga. Hindi ako nauuhaw. Ayaw mo lang mapalamig ang tsaa, di ba? Waiter. Magbuhos ng isa pang tiapot. Nilagyan nila ng gamot. Humanap ng pagkakataon para palitan ang tasa. Tama nga ang sinabi ni Dada. Itong si Chai King Yao. Akala ko dati mabait siya. Dumating. Mabuti na lang at walang nangyari kay Ginoong Fiu. Papalitan ko na lang sila ng tasa. Waiter, palitan mo ng tasa. CJ, uminom ka na. Kung hindi, malamig na naman ito mamaya. Sige, iinumin ko na.
Ay naku. Sabi ko na hindi ako makainom ng matapang na tsaa. Ang sakit ng ulo ko. Pupunta ako sa banyo. Ihatid mo si Ginoong Chai, waiter. CJ. Pumatay ng alaga. Pumatay ng alaga, wala kang gamot na tsino. Ngayon, kahit ano paman, kailangan mong mamatay. Kuya, magtago ka na muna. Ako na bahala. Sandali, yung kanina yun ang kapatid kong babae. Kailan siya dumating? May superpowers ang kapatid ko ah. Bakit hindi pa tapos? Baka gusto mong lumabas at tingnan. Huwag hayaan na may mangyaring masama kay Chiling. CJ. Nagawa na. Chiling. Ang kumpanya ay para lamang sa akin at kay Kingyao. Maghintay ka na lang na itaboy ka sa kumpanya. Gino. Parang may nangyaring something sa labas. Tingnan natin. CJ. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Yung tunog ay galing sa waiter. Dapat sana ay nakalayo na siya. Buksan mo ang pinto, tingnan natin. Saktong-sakto, dumating na ang reporter na inorganisa ko. Mga kaibigan, nandyan ang aking anak, ang ikatlong anak ng pamilya Chai. Huwag na huwag ipapasa ang mga larawan. Balita tungkol sa ikatlong anak ng pamilya Chai. Ito ay isang malaking balita. Si Iknyo. Nasaan si Jigay Danjiran? Knyo. Tumawag ka na ng ambulansya. Ay naku. Si Jigay Knyo ay pinipilit na pilitin ang kawani. Napatay siya pabalik. Ganito ang tao, hindi pwedeng manatili sa kumpanya. Makakaapekto ito sa reputasyon ng kumpanya. Huwag niyo nang kunan pa. Hindi ganito. Umalis na kayo. Gino Fiu. Dadong, tara na tayo. Talagang kawili-wili siya. Salamat, Ginoong Fiu, sa gabing ito. Walang anuman. Kung wala nang iba, uuwi na ako. Uuwi na rin tayo. Buti na lang hindi tinanong ni Sanjay kung bakit ako nandito. Wala pa akong maisip na dahilan. Nanay, nandito na kami. Mabuti at nakabalik kayo. Ginoo, ang Ginang Jayang ay nagpadala ng imbitasyon. Imbitado kayo at ang dalaga. Bukas para dumalo sa kaarawan ni Ginoong Jayang. Naiintindihan, maaari na kayong umalis. Sa bawat salusalo, tiyak na may malaking bagay. Hayaan mong tingnan ko. Pamilya Jayang, Jin Jayang at King Wan. Siya ang asawa ng nakatatandang kapatid na si Chai Mu. Ang nakatatandang kapatid ay minsang nakidnap. Nabasag ang kanyang mga binti. Buti na lang at dumating si Jayang King Wan sa tamang oras. At nailigtas ang nakatatandang kapatid. Wow! Kaya ang nakatatandang kapatid at ang nakatatandang kapatid na babae ay may magandang relasyon, di ba? Noong panahong iyon ang pagdukot, ay pinagsabuatan ng nakatatandang kapatid na babae at ng ikalawang anak ng pamilyang Fiu, si Fu Hexuan. Isang plano. Ano? Ang pagdukot sa nakatatanda ay hindi isang aksidente. Gusto ni Fu Hexuan na makuha ang aking nakatatandang kapatid. Ang namamahala sa Sikao Group. Ayaw ng aking nakatatandang kapatid. Hinahanap niya si Jayang King Wan para makipagtulungan. Sa loob ng maraming taon, patuloy na siyang naglalagay ng sumpa sa nakatatandang kapatid. Nakakainis. Hindi pwede. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Sa harap ng nakatatandang kapatid, ihahayag ang tunay na pagkatao ng dalawang iyon. Mu. Yubay. Boss. Sabi mo, kakatapos mo lang sa trabaho at umuwi ka agad. Hindi naman gaanong mahalaga ang salu-salo na ito. Bakit pa? Si King Wan ang nagpasabi na dumalo ako. Wala namang masyado. Ito na si Ate Dada, di ba? Kuya. Ang gwapo ni Kuya. Maganda rin ang katawan. Sayang naman na naka-wheelchair. Yung boses na yan. Si Dada yan. Ay, nagpakasal si Jayang King Wan at ang kuya niya. Sa ibabaw, bawat buwan ay kumakain siya ng isang mangkok ng dugo ng puso. Para maprotektahan ang daloy ng dugo ng kuya niya. Para hindi kumalat ang paralisis sa puso. Sa totoo lang, kaalyado niya si Fu Hexuan. Sabay nilang binibigyan ng sumpa si Kuya. Talagang nakakainis. Kailangan ko silang pigilan. Hindi. Hindi maaaring ganyan si King Wan sa akin. Nanay. Hahanapin ko si King Wan. Sige na. Mas mabuti pang makita ito ng boss ng sarili. Para makapaniwala siya. Hindi pwede. Kung pupunta ang kuya ngayon kay Jayang King Wan. Hindi na siya makakapagplano kasama si Fu Hexuan. Paano ko pa sila maihahayag?
Mukhang hindi magiging boring ang salu-salo ngayon. Dahil gusto mong labanan si Fu Hexuan. Tutulungan kita. Dumating na si Gianhe. Chai, ito ang aking tunay na anak na si Chaida. Dahil sa maling pagkakaakbay noong siya ay ipinanganak. Kamakailan ko lang siya nakuha. Mukhang may pagkakahawig na. Sa iyong itsura noong kabataan mo. Pero hindi siya kasing emosyonal. Alam din ito ni Ginang Jiang. Ang tungkol kay Jiang Qingwan at Fu Hexuan. Ang pamilya ay handang makipagsabwatan para makuha ang pabor ng pamilya Fu. Upang ipahamak ang aking nakatatandang kapatid. Ginang Chai. Ang kanyang tunay na anak na babae ay bumalik na. Hindi dapat maging baya sa kanyang ampon. Basta't sumusunod si Yubay. Tiyak na ituturing ko siya na parang tunay na anak. Sa kabila ng lahat, tinatawag kitang ina ng ganito ng katagal. Sa ganitong okasyon, hindi ka man lang nagpakita ng kahit anong paggalang sa akin. Bakit hindi mo pa nakikita si Qingwan? Qingwan, pupunta na siya. Ang mukha ni Madam Jiang ay hindi natural. Sa oras na ito, hindi kaya nakikipag-usap si Jiang Qingwan kay Fu Hexuan. Ano kaya ang mga bagay na hindi dapat makita? Lahat ng kilalang tao sa lungsod ay nandito ngayon. Ang tapang naman ng dalawa. Hindi ba sila natatakot na mahuli? Siguro nakikita na si Jiang Qingwan at si Fu Hexuan. Kailangan kong tingnan kung nasaan sila. Nanay, gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Sobrang nakabibingi dito. Umalis ka, mag-ingat ka. CJ. Ang laki dito. Ang tagal maghanap ng bawat kwarto. Hayaan mong tulungan ako ng maliit na duwende. Nandito pala. Ito si Fu Hexuan at Jiang Qingwan. Hexuan, kailangan nating lasingin si Chai mo mamaya. Dalhin siya dito. Isang hakbang na lang ang kulang sa seremonya. Anong uri ng basura itong ipinintang anyo? Kayang-kaya ng prinsesa na, wasakin ang inyong mga simbolo. Magdadagdag tayo ng isang linya dito. Matagal lang nawala ang seremonyang ito. Hindi na makita ang mga disenyo. Sobrang tagal na ng oras na ginugol. Huwag mag-alala pagkatapos ng gabi. Ang tahanan ng mga Shi at Siko ay magiging akin na. Ako, gusto ko ang tahanan ng Siko. Paano? Ayaw mong magbigay ng 5 piso at 50 sentimo. Pero ako ay ikinasal na sa taong walang kwenta. Sa tingin mo, hindi patas ang paghati-hati ng nakaw. Kaya ikakasal ka rin. Hindi ka rin naman nag-alaga ng katapatan sa taong walang kwenta. Subukan mo ako. Nakakasilaw ang mata. Hayaan ko kayong subukan. Itong gamot, tiyak na gagawin silang hindi makapag-isip ng maayos. Magulo ang isip. Hindi nila alam kung ano ang mundo. Ako si Jiang Qingwan, mahilig akong pumili ng lalaki. Kaya mo ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Bakit ang init-init dito? Mas mainit pa ang magiging panahon. Isarado mo na ito ng mahigpit. Maghanap ka ng tao para hulihin. Kung kailangang hulihin, ang pagtataksil ni na Jiang Qingwan at Fu Hexuan. Mas maganda kung mas maraming makaalam. Pero hindi ako pwedeng personal na lumabas. Mas madali siguro kung kontrolin ko na lang ang isang waiter. Si Qingwan talagang ang nagtaksil sa akin. Yung binibini mula sa pamilya Chai. Talagang interesante. Naku, si Miss Jiang lasing na. Dinala ng isang lalaki. Agad siyang tulungan. Sa dami ng tao, nagkagulo patuloy. Talagang hindi kaaya-aya ang pamilya Jiang. Anong sinasabi mong kalokohan? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Nasa silid ng pagtanggap sila. Dali, silipin natin. Tama na. Tara, silipin natin. Ang dami nilang tao. Tunay bang nandito si Qingwan? Kung sakaling nandito si Qingwan, at maipakita sa harap ng maraming tao, at magkaproblema pa, ang kitikis pa ang masyadong nagpakita ng kahihiyan. At nagkaroon pa ng 5 problema, at masyadong nakahiya, lugi na ang mukha ng Jiang family namin. Isikson, magaan lang sa'yo. Tunay na si Qingwan. Ginoo, si Ginoo Jiang, sa gitna ng araw pa. Ako na ang bahala dito. Huwag na kayong magpakita pa ng kahihiyan. Umalis na kayo, hindi pa panahon para magpanggap si Ginoo Jiang. Sabi na ng mga tauhan mo, isang estrangherong lalaki. Siguradong pumasok ang masasamang loob. Buksan na ang pinto, mahuhuli pa natin sila.
Wow! Diyos ko! Itong lalaking ito ay si Fu Xiao pala. Si Jiang Daxiao. Hindi ba siya asawa ni Xiao Dazi? Nagtatangka ba siyang magdalawang dibdib? Tingnan nyo. Ano itong magulo at kalat-kalat na bagay? Mukhang nakakatakot. Ano pa ba ang maaari? Isang maliit na spell na nakakasama. Totoo ang sinabi ng kapatid. Talagang gusto ng babaeng ito na gumuhit ng spell para saktan ako. Nanay. Ikaw na rebelde. Kahit na may mukha kang umiyak. Nawalan na kami ng dangal bilang Jiang family dahil sa'yo. Sige, nandito pala ang Jiang family naghihintay sa akin. Fu Hexuan, anong ibig mong sabihin? Ang anak ko ay may asawa na. Gumagamit ka pa ng masamang paraan para akitin siya. Gamit ko itong bagay para akitin siya. Ito ay malinaw na ginagamit niya upang pahirapan ang kanyang asawa. Bakit mo ako sinisiraan? Naghahanap na ako ng tao kanina. Sila na ang makipag-away sa kanila. Jiang Qingwan, maghihiwalay na tayo. Ikaw ang magbabayad ng lahat. Huwag na. Ang galing naman. Ngayon, dapat magbago na ang kapalaran ng kuya ko. Nalaman ko na. Lahat ng ginawa ni Dada, para ba talaga sa akin? Ginoong Chai, medyo matalino ang nakababatang kapatid mo at mukhang nakatuon siya. Sa pamilya ni Chai, may ganitong maliit na swerte sa bahay. Kailangan itong pahalagahan. Siyempre naman. Ek, salamat sa iyo. Na pinakita mo sa akin ang tunay na anyo ni Jiang Qingwan. Ngayon, si Chai Mu. Sa wakas ay nakita ang tunay na pagkatao ni Jiang Qingwan. Salamat kay Dada. Ayos na, nalutas na ang lahat. Dapat na tayong umuwi. CJ. Ek, ang late na, hindi ka pa natutulog. O, bababa lang ako para uminom ng tubig. Uy, kuya. Bakit ngayon ka lang bumalik? Kasama ko ang abogado. Kakausapin lang namin. Ang tungkol sa paghahati ng ari-arian sa diborsyo kay Jiang Qingwan. Pero mabuti na lang na ayos na ang lahat. Siyam. 00, 39, 14,600 at 40,00, 30, 15,840. Divorsyado na kami ni Jiang Qingwan. Magiging sanhi siya ng kapahamakan na maghihintay sa kanya sa kulungan buong buhay niya. Ayos na rin. Ay, ang gwapo talaga ng kuya ko. Ang nakakalungkot lang, kailangan niyang lagi nakaupo sa wheelchair. Kasalanan nila Jiang Qingwan at Fu Hexuan. Galit na galit ako. Siguradong papatayin ko sila. Itong kapatid kong babae. Medyo protective siya. Tama, Dada. Ito ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Wow, kwintas na diamante. Salamat, kuya. Gusto ko ito. Kuya, ang iyong binti. Sobrang huli na, hindi ba? Kasalanan ko na rin na hindi ko siya nakilala ng mabuti. Naniwala ako sa isang babaeng may pusong ahas. Kuya, huwag kang mawala ng pag-asa. May pag-asa pa. Ang tubig mula sa espiritual na bukal ng impyerno. Maaaring pagalingin at muling buhayin ang lahat ng bagay. Ang tubig mula sa espiritual na bukal ng ilalim ng lupa. Hindi ba't ang kapatid na babae ay tao mula sa ilalim ng lupa? Talagang kakaiba ang aking kapatid na babae. Ate, kaya kong pagalingin ang iyong binti. Ngunit kailangan mong maghintay ng kaunti. Hey, Dada. Dada, saan ka pupunta? Pai, bigyan mo naman ako ng konting espiritu na tubig. Hindi pwedeng, ito ay galing sa ilalim ng lupa. Paano mo magagawang ibigay ito sa tao ng basta-basta? Ito ay paglabag sa mga patakaran. Ay, hindi ko lang. Kailangan ko nang magmadaling iligtas ang kuya ko. At para makabalik agad tayo, di ba? Hindi mo ba ako naaalala? Ayaw. Kung ayaw, ayaw na. Uwi na ako. Ay naku, talagang wala akong magagawa sa'yo. Isang araw na tayong hindi nagkita, si Dada. Saan siya pumunta? Kahapon ng gabi. Sabi ni Dada, magagamot daw ang binti ko. Tapos umuwi na siya. Inay, huwag kang mag-alala. Kita naman na ang kakayahan ni Dada. Baka ngayon, naghahanap siya ng anumang Diyos na makakatulong. Ah, ganito pala yun. Maghihintay na lang tayo sa bahay kay Dada. Nakuha na ang tubig ng Diyos. Maliligtas na ang paa ng kuya. Ek! Uy, nandito kayong lahat. Kuya, may pag-asa na ang iyong binti. Dada, ito ay gamot. Makakapagpagaling ito sa binti ni kuya. Kuya, magtiwala ka sa akin. Asok mo ito at gagaling na ang binti.
Naniniwala ako na hindi ako sasaktan ng kapatid na babae. Naniniwala ako na tiyak na magagawa ni Dada. Nandito na lahat. Mag-enjoy ka na. May pakiramdam na ang mga binti ko. Totoo ba? Kaya ko nang tumayo. Ay naku. Ito. Ang galing naman ni Dada. Salamat sa'yo. Kung may kailangan ka pa sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit kay kuya. Sabi ko na nga eh. Maniwala kay Dada. Walang problema. Ang nagbigay ng sumpa ay makakaranas ng baliktad na epekto. Sobrang sakit ng binti ko. Doktor. Sobrang sakit ng binti ko. Sobrang sakit ng binti ko. Doktor. Sobrang sakit ng binti ko. Dada. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ang kuya mo ay nakaratay sa wheelchair habang buhay. Mama, ito ay dapat kong gawin. Mama, malapit na bang mag-birthday ang kapatid na babae? Oh. Kailangan nating magdaos ng isang malaking kaarawan para sa nakababatang kapatid na babae. CJ. Okay. O ay. Ito siya. Ang tsaya na kinuha mula sa probinsya. Sino ang dalawang ito? Ah, sila pala ang mula sa Zoo Group. Si Zhu Lingfeng at ang nanay niya. Mas magulo pa ang pribadong buhay ni Zhu Lingfeng kaysa sa isang bola ng sinulid. Puno na ng mga anak sa labas ang lugar niya kahit hindi kasal. Si Dada ba ito? Dahil naibalik na si Dada. Siya na ang tunay na nakakatandang anak ni Taya. Bakit ang simple ng suot mo? Yung suot mo na ito. Pati ang mga itim at puti sa ilalim ng lupa ay may pagdududa. Oh, ang ganda ng suot mo. Dada, anong sinasabi mo? Sabi ko, para kang pulubi sa suot mo. Ang pose mo, parang 1 minuto, na nagpo-pose bilang modelo ng damit pang matanda. Takot na hindi makita ng iba. Yung suot mo, ang gulo-gulo. Hindi ito gulo-gulo. Ito ay retro style. Alam mo ba ang halaga nito? Kung gusto mo ng retro, bumalik ka na lang sa iyong mga retro na kaibigan. Pumasok ka na sa birthday party. Kung hindi ka sasali, umalis ka na, walang hatid. Nais mong magbalik tanaw. Bumalik ka na lang sa iyong nostalgia. Pumasok ka sa kaarawan. Kung hindi ka sasali, umalis ka na, walang hatid. Ay, Dada. Masaya. Ipinapakilala kita. Ito ang, ayaw kong ipakilala ka talaga. Kanina si Dada. Sa pintuan pa nga sinabing tayo ay mga pulubi. Baka naman hindi talaga tayo tinitingnan ng mga tao. Kung di mo matiis, mag-report ka na lang. Ay, ikaw. Dada. Sa tingin ko, hindi ka naman matanda. Ngayon, mayroon na bang napipisil na makakasama? Hindi na kailangan pang mag-alala ang pamilya niyo dyan. Ay naku, tita si Ko. Paano naman hindi mag-aalala? Ang mahalagang kabataan ng mga babae ay ilang taon lang. Si Dada ay nakaranas na ng buhay sa pamilya G. Hindi ba dapat siyang magbigay ng kaunti para sa pamilya G? Sa tingin ko, dapat. Yung pangulo ng grupong Zoo ay. Medyo maganda naman. Sakto siya para sa anak niyo na si Da. Kahit nahiwalay na at may 2 anak. Pero tapat naman siya. Bakit mo ako pinapakilala ng ganitong kasal? Para sa anak kong babae. Anong balak mo? Nakikita ko ang ganitong kalidad na lalaki sa middle age. Para pa rin sa iyong mahal na anak na lalaki. Panatilihin mo si Zhu Lingfeng. Ang anak ko ay lalaki. Huwag kang masyadong konserbatibo. Pwede kayong magpakasal sa ibang bansa. Huwag mong hadlangan ang malayang pag-ibig ng mga bata. Ay naku, hindi. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Sida, batang yan. Bakit ang walang modo mo? Pinagsikapan naming ipakilala ka sa isang kasintahan. Ganito ka namang walang pakialam. Kahit na hindi kasing yaman ng pamilya Zhu namin ang lalaking iyon. Pero parang tapat na katapat lang namin ay ang pamilya Few. Parang ganoon lang din, siguro. Bakit gusto mo pang makipag-ugnayan sa pamilya Few? Tingnan mo ang sarili mo. Akala mo ba kayang tingnan ka ng pangulo ng Few? Mukha kang matalino sa araw-araw. Bakit ngayon hindi ka na makapagpahayag? Ako nga, gusto ko si Chida. Nabangkrap ba ang pamilya Few ko? Kaya't kayo ba ang may karapatan? Si Zhu ay kasing antas ng pamilya namin. Hindi si Few. Sabi ni Ginoong Few na gustuhan niya si Chida. Ano, nagkamali ka ba? Si Ginoong Few.
Siya ay isang probinsyana lang. Paano naman si Ginoong Fu ay magkakagusto sa kanya? Ipakilala mo siya. Ako ang kasintahan ni Miss Chida. Fu Yanxi. Ipakilala ko. Ako ang kasintahan ni Miss Chida. Fu Yanxi. Fu Yanxi, anong nangyayari sa'yo? Nakatulong ako sa'yo. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Sige na, magpapahiram lang muna ako kay Fu Yanxi. Para mapahiya siya. Siyempre, kailangan ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang palo. Pasensya na, tiya. May boyfriend na ako. Yung pamilya ni Fu na hindi nyo kayang abutin. Kayo naman, mukhang interesado ka sa buhay emosyonal ng iba, ah? Ay, wala. Ginoong Fu. Ito. Nagbibiruan lang kami ni Dada. Misunderstanding. Nakita ko ang hitsura mo kanina. Hindi mukhang misunderstanding. Walang kailangan ipaliwanag. Hindi kayo welcome sa pamilya namin. Ito. Salamat. Ginoong Fu. Salamat sa pagligtas kay Dada para sa pamilya namin. Walang anuman. Tara na. Kaligayahan. Yung walang pusong maliit na ito. Pagkatapos gamitin, itatapon. Walang pag-aatubili. Yung walang pusong maliit na ito. Pagkatapos gamitin, itatapon. Walang pag-aatubili. Kaligayahan. Bakit mo kailangang kunin si Chida pabalik? Ngayon, alam na nilang fake lang akong mayaman. Paano pa ako makakatayo sa high society sa hinaharap? Kasalanan ni Chida. Kung wala si Chida, ako pa rin ang tunay na mayaman ng pamilya Chai. Sa ngayon, dapat ako ang pinagpapala ng lahat, hindi siya. Idagdag sa personal na koleksyon, ilagay sa emergency contact. Kapatid na si Shenjai. Anong gagawin ko? Ngayon, ang tunay na pondo ng pamilya Chai ay bumalik na. Mukhang wala ng lugar para sa akin sa pamilya Chai. Kapatid na si Yubai. Huwag kang malungkot. Hintayin mo, gaganti ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya lalabas sa harap mo ng matagal. Magpapasama lang siya sa'yo. Ding A. Patay ka na. Nanghihina na ako sa gutom. Nagkukwento lang sa kasiyahan. Hindi man lang nakakain ng maayos. Yung maliit na merienda sa gabi ang tunay na kasiyahan. Ang bango-bango. Ihwa. Hello. Alam ko na kung sino ka. 9:00. Sa gusali sa silangan na tapos na ang konstruksyon. Huwag kang aalis, maghihintay tayo. Talagang alam mo na ang aking pinagmulan. Dapat umiwas ka sa akin. Gusto kong makita kung sino pa ang may lakas ng loob na lumapit. Talagang alam mo na ang aking pinagmulan. Dapat umiwas ka sa akin. Gusto kong makita kung sino pa ang may lakas ng loob na lumapit. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Dahil gusto niya ng ibang klase ng laro. Sasamahan ko kayo sa masayang laro. Sabihin mo sa akin na maging tapat ka. Kung hindi, may mangyayari sa iyo mamaya. Ay naku. Kaya mong sabihin yan sa prinsesa. Mukhang masyado kang nasanay sa magandang buhay, ah. Bakit ang sakit ng mga binti ko? Anong nangyari? Sinasalungat mo ang prinsesa. Ay, hindi na masakit. Naku, anong nangyari? Hindi ito anino. Ito ay prinsesa ng impyerno. Takpan mo. Hilahin siya. Ikaw nga si Chida. Narinig ko, na palagi mong inaapi si Chayubai sa pamilya Chai. Babalikan kita mamaya. Talagang hindi makapagpigil si Chayubai, ah. Ang taong ito ay walang pakialam. Nakakainis talaga tignan. Gusto kong makita. Bakit siya ganito kamasigla? Boss Fu, hindi maganda. Nabihag si Miss Chai. Ano? Dalhin ang lahat, sumama kayo sa akin. Ano? Dalhin ang lahat, sumama kayo sa akin. Yung nagsimula ng pagdukot sa akin ay si Shenjai. Naalala ko, parang siya. Isa siya sa mga isda na pinalaki sa pond ni Chayubai. Nalaman ko na ang magandang ate ko ay isang reyna ng dagat pala. Ay,
Nakangiti pa. Maya-maya, hindi ka na makatawa. Ha ha ha. Ang mga taong ito ay mga mamamatay tao, mga rapist, mga magnanakaw, at mga drug dealer. Si Shanjai ay talagang wala ng bait. Yung mga kasamahan na hinanap namin, nanggagahasa ng abuso ng aagaw, lahat ginagawa. Sobrang kasuklam-suklam talaga. Talagang isang pugad ng mga daga at ahas. Mas mabuti pang diretsyo na silang bitayin. Hindi pwedeng. Ang mga bagay dito sa mundo ay hindi sakop ng underworld. Hindi pa nila tapos ang kanilang buhay dito. Takot ako na hindi ko sila mapaparusahan. Pero lahat sila ay may galit sa puso. Na nagsusunog ng kanilang buhay. Siguro kapag naisip nilang muling gumawa ng masama, gagawin kong galitin ang kanilang galit, hanggang sa maubos ang kanilang buhay. Sa malapit ng mamatay, saka ko sila mapaparusahan. Ayos, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng tinawag ka ng yama sa hating gabi. Walang natira sa iyo hanggang sa madaling araw. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng tinawag ka ng yama sa hating gabi. Walang natira sa iyo hanggang sa madaling araw. Mga kapatid, ngayon ay malaking tulong ang ibinigay ninyo sa akin. Pagkatapos ng tagumpay, tiyak na hindi mawawala ang benepisyo ng lahat. Masyadong mabait si Jaije. Ha ha ha. Maganda rin ang mukha niya. Sayang nga. Sino bang nag-udyok sa'yo na labanan ang ating si Mibay? Shanjai. Binibigay mo kay Chayubay. Masaya ka nang nagpapanggap na tanga. Anong sinasabi mo? Mukhang hindi mo pa alam, no? Sa tingin mo, hindi ka pinapansin ni Chayubay. Gamit ka lang niya para labanan ako. Ang tunay niyang gustong makasama ay ang mayamang pamilya Few. Huwag kang maghinala, si Yubay ay taos pusong mahal ako. Kung tunay siyang nagmamahal sa'yo at nag-aalala sa'yo, hindi niya kailanman pipilitin kang mangidnap sa akin. Gawin ang ganitong masama at labag sa batas na bagay. Ito. Ikaw, noong Oktubre ng nakaraang taon dahil sa pang-aabuso sa asawa, nais niyang maghiwalay sa'yo. Nagmumukmuk ka sa emosyon. Sa galit, pinatay niya siya. Ngayon, hinahanap ka pa rin ng pulis, di ba? Paano mo nalaman? Mas masama ka pa. Naglakas loob ka pang manakit ng iyong menor de edad na pamangkin na naiwan sa bahay. Tulad mo, mga basura. 100 beses ka pang mamatay, hindi pa rin sapat. Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Jaije, mukhang marami siyang alam. Agad na ayusin siya. Ayusin siya. Magalit kayo, mas lalo kayong magalit. Naaabot ko na ang layunin ko. Babae, unahin kitang patayin. Dumating na ang tamang panahon. Ako ang babae, sisiguraduhin kong patayin ka muna. Dumating na ang tamang panahon. Ah ah. Ah ah. Anong klaseng bagay to? Ang dami pong magagandang bagay sa mundo. Sayang, hindi mo lang naaalala ang pagpapahalaga. May daan sa langit na hindi mo tinatahak. Walang pintuan sa impyerno pero gusto niyong pumasok. Kapatid, ang babaeng ito ay naglalaro ng mga espiritu. Sama-sama tayong mga kapatid. Ah ah. Bakit hindi ako makagalaw? Hindi rin ako makagalaw. Nagsimula na ang paglilitis. Huwag ka nang magpanggap na may alam. Magpanggap na may alam. Shanjai, akala mo nakasama mo ang mga masasamang tao. Makakatakas ka pa rin. Anong balak mong gawin? Sa ilalim ng mundo ng mga patay. Hindi ka pwedeng magmalaki rito. Sino ka ba talaga? Ako ang anak ng Haring Hades. Nasa akin ang kapangyarihang magpasya ng kabutihan at kasamaan, buhay at kamatayan. Puno ng dugo ang iyong mga kamay. Nang aapi at nanggagahasa ng buhay ng tao. Lubhang mapagsalangsang at mapanirang. Ipapadala ka sa unang antas ng impyerno, sa lugar ng pagtanggal ng dila. Ipapataw ang parusang pagtanggal ng dila. Hindi na makakalaya magpakailan paman. Hindi. Ah. Hindi pwedeng, hindi ito totoo. Hindi pwedeng. Hindi ito totoo. Nagkamali ako, patawarin niyo ako. Patawarin kita. Inabuso mo ang menor de edad. Walang awa. Ihatid ka sa ika-13 antas. Impyerno ng dugo. Pumasok sa lawa ng dugo. Danasin ang pagdurusa ng mga uod. Hanggang sa malinis ang mga kasalanan. Ginoo, nagkamali kami. Patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami.
Ang iba pa, ay isama na rin sa pag-aayos. Ah, nagkamali ako. Hindi ko dapat ikaw kinidnap. Paano kita makakalimutan? Ngayong gabi, maliban sa pagkidnap mo sa akin, walang nangyari kundi iyon. Ngayon, pumunta na ako sa opisina para mag-sorry. Naintindihan mo na. Inakusahang may dinakip ako. Napakasama ng ginawa ko. Sasampalataya ako. Ayos na ito. Nawala na ang mga masamang tao. Uwi na. Dasa, nasaan ka? Anong tunog ito? Si Fuyanshi. Si Fuyanshi. Nandito ako. Ayos ka lang ba? May nasaktan ba? Wala akong masyadong nararamdaman. Yung mga masama ay naipadala na sa lugar na dapat nilang puntahan. Sa lugar na nararapat sa kanila. Ayos lang na walang masyadong problema. Ninakot mo ako. Siya. Umalis. Sasamahan kita pa uwi. Ayos lang iyon. Nakatakot ka sa akin. Siya. Umalis. Sasamahan kita pa uwi. Ano ang gagawin? Nanay, hinahanap ko na ang lahat ng lugar sa bahay, pero hindi ko mahanap ang kapatid na babae. Sinundan ko ang daan pa uwi at hinanap ko, pero wala akong nakita. Mama, sinuri ko ang salu-salo, lahat ng tao. Sabi hindi nila nakita si Bunso. Ganito na katagal. Saan kaya makakapunta si Dada? Hindi siya kailanman. Umalis nang walang salita. Siguradong may nangyari na. Ay naku, nanay, huwag ka na mag-alala. Baka naman. Nagpunta lang si ate sa labas maglibang. Wala siyang dalang cellphone. Ganun talaga. Yung batang yun sobrang walang pakialam. Hindi man lang nagpaalam bago umalis. Kahit sa bahay. Tumahimik ka. Nanay, kuya. Dada, bakit ngayon ka lang bumalik? Saan ka pumunta? Impossible. Bakit ka nandito, Chida? Bumalik ka ng maayos. Napagod ka ba? Nagugutom ka ba? Sabihin mo kay kuya, may nangyari ba sa daan? Anong nangyari? Ako ay kinidnap ng tao. Ano? Nalaman ko lang ito ngayong gabi, na may nangyaring masama kay Miss Chai, nang dumating ako. Parang nakita ko, ang isang tao na palaging, nasa likod ni Chayu. Shanjai. Ikaw. Ikaw ang nagplano ng pagdukot. Hindi. Hindi ako. Ikaw. Ikaw ang nagplano ng pagdukot. Hindi. Hindi ako. Nanay, tingnan mo ang chat history. Siya ang nag-udyok, si Bai Chayu. Si Shanjai. Bakit? Minahal kita, ng maraming taon. Ngunit kailangan mong saktan ang aking tunay na anak na babae. Ayan, Gil. Chai, ang susunod ay tungkol sa iyong pamilya. Hindi ako makikialam. Uuna na ako. CJ, salamat sa iyo ngayong gabi. Talaga namang hindi niya ako pinigilan. Boss, sasamahan kita. Boss. Pangalawa, siguradong natakot si Dada ngayong gabi. Dalhin niyo ang kapatid, pataas para magpahinga. Alaynan. Asawa, huwag kang magalit. Tungkol sa bagay na ito, tiyak na may hindi pagkakaintindihan. May sapat na ebidensya. Anong hindi pagkakaintindihan ang maari? Si Yubay ay mabait mula pagkabata. Paano niya magagawa ang ganitong pagdukot? Kung sinasabi mong nagkakamali ako tungkol sa kanya, mag-report ka na. Ipacheck ng pulis. Mama, huwag na mag-report. Pakiusap. Nabulabog lang ako sandali. Dapat ay maayos na pag-usapan ito. Bakit kailangan pang tumawag ng pulis? Gusto mo bang makita? Si Yuzi sa ganitong murang edad, na nakulong sa bilangguan. Sige lang, hindi na lang tatawag ng pulis. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Gusto kong magdiborsyo. CJ, pwede rin ang hindi mag-report sa pulis. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Gusto kong magdiborsyo. Divorce. Kapag pinirmahan mo ang kontrata ng diborsyo na ito, hindi na ako mag-ulat sa pulis. Kung hindi, maghihintay si Chayubay, na makulong ng matagal. Divorce. Hindi pwede. Hindi pwedeng magdiborsyo. Unahin mo munang iligtas ang sarili ko. Kung ayaw mong pumayag,
Ikaw at si Chayubay. Kailangan kong kasuhan. Hindi mo iniisip ang sarili mo. Kailangan mo ring isaalang-alang ang iyong sariling anak na babae. Si Chayubay, mag-isip ka rin tungkol dito. Asawa. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Paano magiging aking tunay na anak si Chayubay? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Chicks Wanming. Maging tapat ka. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo. Maaari pa kitang bigyan ng dignidad. Kung umabot ito sa korte, wala kang makukuha. Tay, kailangan mo akong iligtas. CJ. Pipirma ako. Perma. Para sa iyo, sana ay nasiyahan ka na. Mula ngayon, ang pamilya Sku at ang pamilya Jie ay hindi magkakasundo. Narito na. Pasensya na. Mga bata, ang bago naming bahay, hindi pa tapos ang ayos. Sa ngayon, kailangan ninyong magtiis. Magsistay muna tayo sa hotel. Ayos lang, ma. Hindi pa nga ako nakakatulog sa hotel eh. Ito rin ay isang kakaibang karanasan. Dada, salamat sa iyong pagdating. Kung hindi dahil sa iyo, mananatili ako walang kaalaman. Tungkol kay Chicks Wanming. Ikaw ay isang biyaya mula sa Diyos para sa akin. Pinakamagandang regalo. Tara. Dada, salamat sa pagdating mo. Kung hindi dahil sa iyo, mabubulagan ako ni Chicks Wanming. Sa buong buhay ko. Ikaw ang biyayang ibinigay ng Diyos sa nanay. Pinakamagandang regalo. Tara. Sa loob ng maraming taon. Sa wakas, ako'y tama ang aking posisyon. Naging Gianyi. Siya'y na ako, ang aking anak na lalaki at anak na babae. Hindi na siya bastardo. O bastarda. Ang bilis naman niyang ipinasok ang kabit sa bahay. Talagang hindi makapaghintay itong ama ko. Para sa atin, ginawa ito ng tatay mo. Maaring makapasok ng may dignidad. Sa pamilya ng Chi, nagdusa ng mga pang-insulto at panlalait. Kailangan mong ipaglaban ang dangal ng iyong ama. Inay. Naiintindihan ng anak ang mga pinagdaraanan ninyo ni Itay. Siguradong ibabalik ko ang pamilya Giye sa kanilang dating kasikatan. Sa tamang panahon, lalakad ako sa ibabaw ng pamilya Sku. At gagawin kong masaktan sila ng husto. Sa katunayan, tama nga ako. Magandang anak ko talaga. Si Kamayo kong. Tunay nga na isang puso lang ang nasa kanya. Gusto niyang labanan ang nanay ko. Pero itong si Chai Qingyao. Bakit biglang gumanda ang ugali? Nakasulat dito na si Chai Qingyao ay patuloy na nagsusugal. Mukhang mahirap talagang magbago. Ang likas na ugali. Chai Qingyao, hayaan kitang magpasya kung sino ang mananalo. Ay, Jai, sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung ano ang gagawin ninyo. Magpapadala kayo sa inyong sariling kapahamakan. Sandlange. Nabalitaan ko na si Elbenio. Kamakailan lang ay nakipag-ayos sa isang transaksyon. Isang negosyo na umantig sa buong lungsod. Totoo ba talaga ito? Nga. Hindi ko akalain na si Qingyao ay isang bihirang henyo sa negosyo. Siyempre naman, tayo si Qingyao. Noon ay nadapa sa maling landas. Yung batang yun, matalino ang utak. Sa tulong natin, malinaw. Pagkatapos nito ang pamilya Qingyao. Tiyak na, aangat ng husto. Sa tamang panahon, gusto kong ipakita kay si Kuningfu ang kanyang pagkakamali. Gusto kong mapahiya siya. Para malaman niya na ang pamilya namin tuy. Pagkatapos ng paglayo niya sa Siko pamilya, mas naging maganda ang buhay namin. Mas magiging mabuti kaysa dati. Huwag kang mag-alala, mahal. Mas magiging mabuti tayo. Mea Oking. Dahil mayroon tayong ganitong negosyanteng henyo, nagpasya ako na gawing malaking proyekto. Ipinagkatiwala na kay Qingyao. Mas mahusay siyang mamahala kaysa sa akin. Si Qingyao, hindi ka bibigyan. Nagpasya ako. Ibigay ang malaking proyekto ng pamilya Tsisa. Ating si Qingyao na gawin. Siguradong mas mahusay siyang mamahala kaysa sa akin. Si Qingyao natin, hindi kailanman kayo bibigwin. Oh, Ginoong Li, bakit kayo nandito? Mga matagal nang magkakaibigan tayo. Matagal na tayong hindi nagkita. Kaya nga, pumunta dito sa bahay mo para magkumustahan. Paano? Hindi ba kayo tinatanggap? Saan naman galing iyon? Diyos ko, Miao King. Hurry, tanggapin mo na. Nandito ka na, ang formal pa. Umupo ka na. Dito si Ginoo Li. Umupo kayo. Ginoo Chai. Nabalitaan ko na. Kamakailan. Nasa ibang bansa ka. Nakipag-usap sa isang malaking negosyo. Kung makuha mo ang kontratang ito, mga tao sa listahan ng mayayaman ay mangangatog sa takot. Saan ka naman nagkakatawa? Hindi naman. Mga bagay na ito
ay ipinasa sa aking anak na lalaki. Hindi pa sigurado kung magtatagumpay siya. Ang anak mo, si King Yao. Sino ang hindi nakakakilala? Sino ang hindi nakakaalam? Siya ay isang negosyanteng henyo. Matutupad din ito. Ginoong Chai, kung magtagumpay ka, huwag mong kalimutan ang mga magkakaibigan natin. Hinding-hindi. Kami. Matagal na kaming magkaibigan. Tara, mag-inuman tayo. Ang buhay ni Chicks Wanming biglang nabawasan. Kailangan kong tingnan ito. Buti na lang mabilis akong lumipad. Nakahabol na ako. Narito na. Dumating na ang maniningil. Ang sarap ng tsaa. Ikaw si Chicks Wanming. Narito na. Dumating na ang nanghuhuthot. Ang ganda ng tsaa. Ikaw si Chicks Wanming. Nasa kasino ang anak mo. Natalo ng 10 bilyon. Tumakas. Kailangan mo pang bayaran yan, tatay. Kung hindi, may makikita kang masama. Kayo, mali ang pagkakaintindi. Matagal nang hindi naglalaro ang anak ko. Wow! 10 bilyon. Hindi naman kaunti. Ikaw na tatay. Ganyan ang ginagawa. Wala nang iba. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Chai King Yao ay walang araw na hindi pumupunta sa kasino. Ang anak mo ay kahit na maging abo. Kilala ko silang lahat. Ginoong Chai, may kailangan pa tayong asikasuhin. Uuna na kami. Ginoong Chai, abala ka. Sasamahan kita. Chicks Wanming. Itong dalawang tao, medyo may alam siya. Kung hindi mo ilalabas ang 10 bilyon na ito, huwag mo nang asahang makuha ang bahay na ito. At pati ang iyong mga bato. Puso. Ibigay mo na lang sa akin. Kakatanggap ko lang ng 30 bilyon mula sa anak ko. Mayaman siya. Tanungin niyo siya kung saan siya pupunta. Buwisit. Naubos na ang 3 bilyon noon pa. Impossible. Katatanggap ko lang sa kanya kaninang umaga. Sa loob ng kalahating araw. Ang daming pera. Hindi pa rin maubos ang sunog. Iyon ay isang kasino. Mas mabilis pa kaysa sa paggasta ng pera. Si Exxon mo. Bigyan kita ng 2 araw. Kung hindi ka makakabayad, maglinis ka ng maayos. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Ang bahay mo at ang buhay mo ay akin. Mga kapatid, umalis na kayo. Ay naku, walang kwenta. Bakit hindi kayo manlaban? Walang kwenta. Sige, atakihin mo na. Papa, tulungan mo ako. Yung mga taong kanina, gusto nilang kunin ang buhay ko. Sabihin mo sa akin, nakuha mo ba ang pera? Lahat. Pumunta sa sugal. Sabihin mo sa akin. Akala ko makakakuha ako ng kita. Sila ang nagbigay ng matinding hamon, na wala ang lahat ng pera ko. Talagang hindi mo ako dapat sisihin, Dad. Tama nga, ang mga sugarol ay hindi kailanman naniniwala na. Sariling problema, hindi ka ba isang henyo sa negosyo? Bakit ganito na? Bakit naging ganito? Siyempre, ako ang may gawa nito. Kung hindi, akala nyo ba, na kayang gawin ni Chai King Yao ito? Para pahiyain ang nanay ko. Karapat-dapat, yung kontrata noon, sabi ko lang ng bahagya. At nag-sign sila ng kontrata. Akala ko wala ng pag-asa. Sino ba ang mag-aakala na talagang pumayag sila? Sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa rin, para lokohin ako. Anak ka pang salot. Ay naku, nangangat-ngat na ng kutsilyo. Chicks Wanming. Anak, tumayo ka na. Chicks Wanming. Si King Yao ay anak mo. Paano mo siya matutuksohan ng kutsilyo? Tatay, ako ang nag-iisang anak ng pamilya Chai. Ako ang tanging anak. Mayroon akong 3 anak. Sino ang nagsabi na isa lang ako? Isa kang anak na lalaki. Si Exxon mo. Natutulog ka na ba sa paningin mo? Hindi ka na konektado sa pamilya ni Siko. Ng 3 anak na lalaki. Ganap na wala ng kaugnayan. Ikaw ay may isang anak na lalaki lang, si King Yao. Anak. Tara. Ikaw, matandang pangit. Karapat-dapat lang. Pinaasa ang perlas. Gusto ng isda. Ganito ang mangyayari. Wala na akong pakialam sa inyo. Ngayon, bibigyan tayo ni Mama. Nakaayos na ang bagong bahay na inihanda. Kailangan kong bumalik para ayusin ito. Ngayon, inihanda ng Mama para sa atin. Nakaayos na ang bagong bahay. Kailangan kong bumalik para ayusin ito. Wow! Mama, ang ganda ng bagong bahay natin. Basta masaya si Dada, okay na iyon. Ilang araw na ang nakalipas, hindi pa natatapos ang bentilasyon. Nakatira kami sa hotel ng ilang araw. Pasensya na sa iyo. Hindi ako nagreklamo, Mama. Ngayon ay ayos na. Totally naghiwalay na ang mama ko at ang tatay na walang kwenta. Ang walang kwentang tatay ay
Nangutang ang anak ko. Ang kapalaran ng pamilya ko. Dapat ay ganap na nagbago na. Kung iisipin tapos na ang aking misyon. Dapat ay natapos na. Pero bakit? Hindi pa. Ako tinawag ng tatay. May nakalimutan ba akong bagay? Hindi kaya. Ang kapalaran ng pamilya ko ay nagbago na. Sandali. Sa kolum ng aklat ng kapalaran na ito, bakit may nakasulat na asawa? Malamang ba, kailangan kong pakasalan ang magiging asawa ko sa hinaharap para masabing tapos na ang aking misyon? Sino ng batang lalaki ang may lakas ng loob na manligaw sa kapatid kong babae, na may balak na ligawan ang kapatid kong babae? Unahin mong malagpasan ang hamon na ito. Kaya sino ba talaga ang magiging asawa ng kapatid kong babae sa hinaharap? Hindi kaya si Fuyanshay? Totoo nga siya, no? Sandali lang. Lolo ng Fu family. Bakit siya na ang pangatlo? Ayon sa tadhana, siya ang pangatlo na may kinalaman sa bagay na iyon. Ang chain reaction ay si Fuyanshi ay susunod din sa nakaulat sa talaarawan. Si Ginoong Fu sa ikatlong. Ang illegitimate child ng Fu ay aagaw ng kapangyarihan. Si Fuyanshi ay 3 beses na hindi makaligtas. Ano? Hindi pwede. Kailangan kong agad na ipaalam kay Fuyanshi. Si Ginoong Fu ay 3 araw na. Ang illegitimate child ng pamilya Fu ay kumukuha ng kapangyarihan. Si Fuyanshi ay nasa panganib. Ano? Hindi pwede. Kailangan kong agad na ipaalam kay Fuyanshi. Aking mahal na lolo. Dinala ko ang aking kapatid para makita ka. Anong ginagawa ninyo dito? Lumabas kayo. Ang pamilya namin, Fu. Wala kayong ganitong mga anak. Lumabas kayo. Sino ang gusto mong makita? Si Fuyanshi ba? Tingnan mo ang hitsura mo. Mukhang hindi ka na mabubuhay ng matagal. Ang malaking Fu na ito, dapat ibigay sa akin. Huwag mong isipin yan. Ang Fu, dapat ibigay kay Yanshi. Ay, apo ko. Mali na naman kayo. Pagpasok namin, hindi kami dito para makipag-usap sa inyo, kundi para ipaalam sa inyo. Ako ito, hayaan nyo akong si Bunso. Nagkunwaring nurse. Sikretong pinalitan ang iyong gamot. Sayang nga. Matibay ang buhay mo, matanda. Hindi umabot sa 3%. Ikaw, pinalitan mo ang aking gamot. Sige na. Sa ganitong kalagayan, yung kontrata ng bahagi, pinirmahan na sa akin. Marahil, pwede kong isaalang-alang na iwan ka pa. Kung hindi. Ikaw, pipirma ba o hindi? Kailangan ko bang? Nandito lang ngayon. Bakit ako makikipag-usap sa matandang ito? Pabilisin mo siyang pumirma. Ang grupong Fu ay magiging atin na. Matanda, pumirma ka na. Hindi ako pipirma. Ikaw, huwag kayong umasa. Ayaw nang inumin ang alak pero gusto ang parusa, di ba? Tigil na. Ayaw nang inumin ang alak pero gusto ang parusa, di ba? Sugod. Tumigil ka. Sino ka? Ikaw ba ang nag-aalaga sa mga bagay ng pamilya Fu? Hindi niya kayang kontrolin. Kaya kong kontrolin o hindi. Fu. Ikaw, sige, tao. Dalhin niyo sila. Sige na. Mabilis, tingnan mo ang iyong lolo. Lolo, nahuli ako. Ayos ka lang ba? Hindi ko akalain na sa huli. Matatalo ako sa iyo. Ayaw kong tanggapin. Bakit naman? Matagal nang kontrolado ng tao ko ang pamilyang Fu. Ngayon, hindi ka makakakuha ng mana. At huwag nang asahang makakalabas si Fuyanshi ng buhay. Pasensya na. Nadismaya kita. Matagal nang nahuli ni Fuyanshi ang iyong plano. Nahuli na ang lahat ng tao mo. Kung hindi, akala mo ba paano kami nakapasok? Impossible. Sinasadya nilang saktan si Ginoong Fu. Dalhin sila sa presinto. Ibigay sa mga pulis para asikasuhin. Dalhin sila. Tara na. Bitawan mo ako. Ako ang tagapagmana ng pamilya Fu. Salamat sa iyo ngayon. Ako ang matanda. Una kong pasasalamatan. Ganito na lang. Babayaran ko ang pasasalamat. Bigyan kita ng 1 bilyon. 1 bilyon. Kailangan kong magligtas ng kaunti pa. Sapagkat talagang napakarami ng ibinigay niya. Ginoong Fu, talagang napakarami ng ibinigay ninyo. Wala ito sa halaga. Yanshi kailangan mong talagang pasalamatan siya. Alam ko na, lolo, hindi ko pa nga nasabi sa inyo. Gusto ko si Chida. Naway magpagaling na agad si lolo. Para makipag-usap sa sikaw. Ako. Gusto ko si Chida. Naway magpagaling na agad si lolo. Punta tayo sa bahay ni Siko para mag-usap. Ako. Gandang Miss Chai, hindi ka nagkamali. Gusto kita. Ha? Huwag kang magbulaan.
Hindi pa tayo gaano kakilala. Gusto niya ako. Bakit? Ang mahalaga ay, ikaw, batang ito, sa pagligaw, kulang ka pa ng kaunti. Si Miss Chai, hindi naman umamin. Siksiyaw Jayan. Siksiyaw da. Siksiyaw da. Huwag kang magmadali sa pagtanggi. Hindi ako nagmamayabang pero sa buong lungsod di, wala kang makikita na mas mahusay kaysa sa apo ko. Mas magandang lalaki na. Tama rin yan. Kaya naman, subukan ninyong dalawa na magkasama. Baka sakaling magustuhan ninyo ang isa't isa. Ha ha ha. Ginoong Fiu. Salamat, Lolo. Ayos. Tungkol dito, ganito na ang napagkasunduan. Kayo na lang dalawa ang umuwi. Ha ha ha. Shaida. Ginoong Fiu. Si Fiu Hexwan at si Fu Jayayan. Hindi binigyan ng parusa ng pulis. Sabi ay hindi natuloy. Kaya ilang araw lang ang kulong. Kailangan itong ayusin sa mga araw na ito. Mga kasabwat ni Fu Hexwan at Fu Jayayan sa kumpanya. Hintayin siyang makalabas ng piitan. Akala niya makakabawi siya. Agad na i-anunsyo sa publiko. Walang ugnayan si Fu Jayahe at Fu Jayayan. Ako na ang bahala, Pangulo Fiu. Agad na i-anunsyo sa publiko. Walang ugnayan si Fu Jayahe at Fu Jayayan. Ako na ang bahala, Pangulo Fiu. Bakit ako papaalisin ni Fu Yanshai mula sa Fu family? At pinatigil pa ang lahat ng aking mga card. Akala niya sino siya? Ito ba ang pangatlong anak ng pamilya Fiu? Talagang hindi pangkaraniwan ang kanyang anyo. Kung makakakuha lang ako ng koneksyon dito. Pangatlong anak ng Fiu. Ako si Chaya Obay ng pamilya Chai. Matagal na kitang hinahangaan. Hindi ko alam. May pagkakataon ba na maging kaibigan kita? Ito ba yung peking ginto ng pamilya Chai? Oh, ginto ng pamilya Chai ah. Siyempre, pwede. Kasalukuyan akong may ilang proyekto na naghahanap ng pamumuhunan. Kung gusto mo, maaari kitang isama sa pagbabahagi. Totoo ba? Salamat, Fu Sanxiao. Alam mo na, ang proyekto ng Fiu, karaniwan ay hindi basta-basta isinasama ang mga tao. Kaya nakasalalay sa iyo kung makakakuha ka ng pagkakataong ito. Nasa iyo na iyon. Oh, naiintindihan ko na. Ang proyekto ng pamilya Fiu, kahit anong ilabas mo. Pero lahat ng ito ay mga proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Kung makakasali ako, alaynan, siguradong kikita ako ng malaki noon. Hoy, Mama, kailangan mong ilipat ang lahat ng pera ng pamilya namin. Ay, si Fu Sanxiao. Gusto niya tayong makipagkalakalan. Ah, nandyan ka lang pala. Ah, okay. Hihintayin kita. Yubay. Ay. Si Fu Sanxiao, tama ba? Ang card na ito ay lahat ng ipon ng pamilya namin. Suma total ito ng 2,000. Hawakan mo ito. Kayo, hintayin niyo ang balita ko. Mukhang si Chai Yubay. Naakit na si Fu Jayayan na gawing negosyo ka. Pero itong si Fu Jayayan, matagal nang pinalaya sa Fu family. Hindi ka talaga makakakuha ng pakinabang mula sa kanya. Hala, wag na. Antayin ko na lang ang magandang palabas. Haha, ang saloobin ng maliit na kapatid ay talaga namang nakakatawa. Hindi ko alam. Anong ekspresyon ng masamang ama nang malaman niyang nawala ang kanyang pera? Ano ang magiging reaksyon niya? Si Chai Yubei. Kailangan mong dalhin ang masamang ama at ang iba pa sa kanila. Sa maling landas ah. Talagang inaabangan ko ito. Hihi. Hey. Hey. Oy, ang saya mo pa rin magbigay ng pera sa tao. Sasabihin ko sa'yo, si Fu Sanxiao, nangako na siyang tutulungan tayo sa proyekto. Maghintay lang kayo na mapapahiya kayo sa akin. Sige, durugin mo siya. Hahaha. Itong babae na ito, hayaan mo siyang tumawa. Hahaha. Hintayin si Fu Sanhui, na kumita ng malaking pera para sa atin. Babangon na muli ang pamilya natin. Nakikita ko sila. Sino pa ang makakatawa? Tama nga. Kanina pa maingay. Sinabi ko na sa tatay mo ang magandang balita. Nasa daan na siya papunta rito. Sandali lang. Teka lang. Kami ng pamilya ay pumunta sa isang malaking pagkain. Dalawa. Gusto niyo bang tingnan muli ang balita sa inyong mga telepono? Anong balita? Si Fu Jiayan ay pinalayas mula sa pamilya Fu. Hindi ito totoo. Hindi totoo. Mea Oking. Anong nangyayari? Kakadeliver ko lang ng pagkain.
Sa balita sa telepono, sinasabi na si Fu Sanxiao pinatalsik sa Fu family. At ang pera ko. Nawala na ba ang lahat ng pera ko? Magsalita ka. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. Nawala na ang 200,000. Dada. Mali si tatay. Ay. Huwag mo akong hawakan. Mali si tatay, mga anak. Lumayo ka sa amin mula ngayon. Tara na. Lumayo ka sa amin mula ngayon. Tara na. Asawa. Sa sobrang init, hirap na hirap akong mag-deliver ng pagkain. Hindi ka man lang kumikita araw-araw. Kaya pa namang bumili ng gamit, okay lang, pero nangyari pang mawala lahat ng gamit ko sa bahay. Naubos pa. Gusto mo pa akong mapagalitan. Tatay, hindi ko sinasadya. Gagawin ko ito para sa ikabubuti ng pamilya natin. Sino ba ang nakakaalam tungkol kay Fu Sanxiao? Asawa. Tatay. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Fu Jiayan. Ibalik mo ang pera. Yubay. Ay naku. Ano bang nangyayari dito? Asawa. Fu Jiayan. May oras ka pang uminom ng tsaa dito. Napanood ko na ang balita. Nakipag-ugnayan na si Fu sa'yo, ang illegitimate na anak. Tinalikuran na niya ang lahat ng relasyon sa'yo. Ibabalik mo ang 2 milyon na pera ko. Yan ang lahat ng ipon ng pamilya namin. Mag-isip ka mabuti. Kahit gaano pa man si Fu Yanxi na sumubok sa akin, ako pa rin ang batang lalaki ni Fu. Ugnayang dugo. Ngayon, anong silbi kung itulak nila ako palabas ng pamilya Fu? Sa huli, makakabalik din ako. Ngayon, niloloko ako ni Fu Yanxi. Sa ngayon, natalo ako. Pero basta't willing kang tumulong sa akin. Pag nakabalik na ako sa pamilya Fu, siguradong aalagaan ka nila. Pagdating ng panahon, ano ba ang 2 milyon na yun? Alaynan. May punto naman siya. Kahit paano, siya ay apo ng pamilya Fu. 2 milyon para sa isang buong buhay ng karangyaan at yaman. Ahem. Sabihin mo. Paano kita matutulungan? Basta tulungan mo akong makuha si Chida. Sa isang abandonadong gusali sa labas ng bayan. Sige, susubukan ko. Fu Yanxi. Hindi mo ba pinahahalagahan si Chida? Kung siya ay nakatali, tiyak na darating ka, di ba? Hintayin mong akitin ang babaeng ito na patayin si Chida. Tapos, patayin kita. Ang pamilya Fu ay magiging sa akin pa rin. Hintayin mong akitin ang babaeng ito na patayin si Chida. Tapos, patayin kita. Ang pamilya Fu ay magiging sa akin pa rin. Ay naku. Talagang bulag ako. Bakit ako naniwala sa sinasabi ng mag-inang ito? Nawala ang lahat ng ipon ko. Nawalan ako ng lahat, ay naku, ang pera ko. Ang pera ko. Kung nandyan lang si Dada at ang kanyang ina. Hindi sana nawala ang lahat ng pera ko. Nang walang kapalit sa iba. Talagang walang mabuting lalaki. Hanggang ngayon, iniisip pa rin sila ng mag-ina na iyon. Kumusta na ang asawa mo? Bumangon ka na at inumin mo na ang gamot. Ay nako, lahat yan dahil sa inyo na inis ako. Asawa. Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Ako at si Yubay. Lahat kami ay para sa'yo, okay? Bless you. Paano? Ngayon pa lang, naaalala mo pa bang nagsisisi kang umalis? Yung mag-ina na yun. At ako nakasama nila. Bakit mo pa sinasabi yan ngayon? Ha? Bless you. Aking pera. Pumunta si Chayubay para magreklamo kay Fu Jiayan. Di ko alam kung ano na ang nangyari doon. Haha. Ay naku, hindi pwede. Bumibigay pa siya ng pera sa kanila. Si Chicks Wanming, yung matandang iyon, sobrang inis na inis. Ngayon, kahit ang bumangon mula sa kama ay isang problema. Karapat dapat si Chicks Wanming, ang salot na lalaki. Karapat dapat ang salot na tatay. Hey, Chayubay. Chayda.
Bukas, alas 9. Sa abandoned building sa labas ng lungsod. Mayroon akong ibibigay sa iyo. Ayoko nga pumunta. Hindi naman ako tanga. Hihi. Pero talagang gusto kong malaman. Ano pang mga trick ni Chiyubai ang hindi pa nagagamit? Kapag bumalik na ako sa impyerno, hindi ko na ito makikita. Si Chiyuai. Bakit mo ako tinawag dito? Ano bang kailangan mo? Chayda. Dapat ay masaya ka ngayon, di ba? Nakuha mo na ang lahat ng sa akin. Ayos ka lang ba? Siyempre, ikaw ang tunay na huwad na Jin. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo ang bagay na ito? Kung hindi ka biglang dumating ngayon. Ako sana ang nag-iisang anak ng pamilya Chai. Ngayon, ganito na ang aking kalagayan. Hindi ba't dahil sa iyo? Ginoong Fiu. Sabi ng mga tao namin, na si Miss Chai ay nag-iisa. Pumasok sa loob ng hindi natapos na gusali. Mukhang dumating siya para makita si Chiyubai. Nasaan ang tao natin? Sumunod na sila. Hindi natin papayagang masaktan si Gen. Chai, ay. Ginoong Fiu. Bakit sobrang nag-aalala ka kay Jens? Chai, bakit hindi ka nalang pumunta? Kailangan gumawa tayo ng isang hero na rescue sa magandang babae. Siguradong magugustuhan ka ni Miss Chai, ha? Hero na rescue. Sapat ba ang bonus para dito, ikaw? Hurry up na. Kailangan gumawa tayo ng isang hero na rescue sa magandang babae. Siguradong magugustuhan ka ni Miss Chai, ha? Hero na rescue. Kasyang-kasya ba ang bonus mo? Bilis na, pumunta na. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa ganito ngayon. Sadyang pinasama mo lang ang sarili mo. Paano ka naman nakakahiya? Palagi ka namang puno ng galit dito. Wala ka namang bagong ideya. Nakakabagot. Mukhang hindi ko na makikita ang mga bagong gimmick ng tao bago ako bumalik sa impyerno. Wala na akong makikita sa mga tao. Mamatay ka na, Chayda. Chayda, mag-ingat ka. Fu Yanshi. Ano nang ginagawa mo rito? Paano mo nagawang harangan ang kutsilyo para sa akin? Nalaman ko na sa sandaling iyon na nasa panganib siya. Nabigo ako. Mas mabilis pa ang katawan ko kaysa sa isipan ko. Nang maramdaman ko na, nasa kabilang banda na. Fu Yanshi. May lason ang kutsilyo na ito. Lahat ng tao ay umiwas sa panganib at naghahanap ng pakinabang. Fu Yanshi, bakit mo hinaharap ang hamon? Fu Yanshi, huwag kang matutulog. Hindi kita pababayaan na may masamang mangyari sa'yo. Fu Yanshi, huwag kang matulog. Hindi kita pababayaan na may masamang mangyari sa'yo. Ginoo, ang nakababatang kapatid ni Fu. Assistant Wang, huwag mong hayaang makalampas si Chayu. Sadyang pumatay siya. Pinakawalan siya dahil may ibang nagpagawa sa akin ito. Tumahimik ka. Naaakusahan ka ba? Ipasa na lang sa pulis ang bahala. Dalhin na sila. Bitawan mo ako. Fuyan, huwag kang magkaproblema. Fuyan, hindi ka pwedeng magkaproblema, Fuyan. Anak, ayos ka lang ba? Kuya, ayos lang ako. Pero si Fu Yanshi, nasugatan siya para iligtas ako. Huwag ka nang umiyak, ate. Si Fu ay may magandang kapalaran. Tiyak na magiging maayos siya. Kuya, natatakot ako. Paano kung mamatay siya dahil sa akin? Hindi siya pwedeng mamatay. Doktor. Patay na ba ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ka kukunin ng impyerno. Ikaw ay si Heiwa Chang. Tama. Mahal na prinsipe. Malapit na ang iyong buhay. Nabigo sa pagsubok. Ngunit, ang aming maliit na prinsesa ay ayaw sa iyo. Kaya't hayaan mo akong bumaba at tumulong sa iyo. Ako ay ang prinsipe. Maliit na prinsesa. Siya ba ay si Chayda? Tama iyon. Inutusan ng Jade Emperor ang prinsipe na bumaba sa mundo upang subukan ang kanyang kapalaran. Si Chayda ay ang aming maliit na prinsesa sa impyerno.
May koneksyon kayo sa isa't isa sa mundo. Ngunit kung makakamit ba ito ng tamang bunga? Nasa inyo na iyon, dalawa. Bumalik ka na sa mundo. Tingnan mo na lang. Fuyan Shai. Aking magandang anak. Sa wakas, nagising ka na. Ninakabahan si mama mo. Kahapon, nahimatay ka sa pintuan ng kwarto. Alam mo ba yun? Mama, sino si Fuyan Shai? Nasa kabilang kwarto siya. Narinig ko. Sobrang nalason na. Hindi pa nagigising. Dada. Dada. Tara na, tara na. Fuyan Shai. Bakit ang tanga mo? Maaari ko sanang hadlangan ang kutsilyong iyon. Talagang babalik na ako sa ilalim ng lupa. Bakit? Bakit kailangan mo pang guluhin ang isip ko? Fuyan Shi, hindi kita papabayaan. Fuyan Shi, magising ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit? Hindi mo ba ako nailigtas? Ito ay pagsasagawa ng kabutihan. Gusto kong maging mabuting mamamayan. Ginoong Fiu, nagugutom ka na ba? Ginoong Fiu, nakatanggap ng balita. Si Chayu Bae at ang nag-udyok sa kanya sa likod. Si Fu Jiayan ay naaresto na ng administrasyon. Maaari kang mag-alala. Gutom ako. Gusto kong uminom ng lugaw. Pakainin mo ako. Ginoong Fiu, nag-asawa muli ang tatay ko. Kailangan ko nang umuwi para sa salusalo. Hayaan mo ako. Tawagan kita. Hindi pwedeng mangyari yan. Sino na magmamaliit sa prinsesang ito? Ginoong Fiu, bakit ka nakatitig ng ganito sa akin? Hindi ka naman siguro. Gusto mo ako. Sino ba ang nakatitig sa'yo? Nagpapanggap. Nagpapanggap. Wala kang masabi kahit isang salita. Kung sasabihin ko na talagang gusto kita. Ano ang gagawin mo? Sira na. Fuyan Shai, ito ba ay isang pag-amin? Ang prinsesa ay narito sa gitna ng gulo. Kailangan ko pang bumalik sa impyerno. Huwag kalimutan na tayo'y mag-ugnay. Ikaw lamang ang aking giyan. Fiu. Siyempre, ako. Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Hindi ka makakatakas. Ngunit tayo ay magiging tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Ikaw ay prinsipe ng langit na mataas sa lahat. Matapos ang mga pagsubok, kailangan mong bumalik sa langit. Saan ka pa makakaalala ng ating pagmamahalan dito sa lupa? May iba pa akong gagawin. Uunahan na kita. Ingat ka. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Sadyang tapos na ba ang ating pagkakaibigan? Dito na ba nagtatapos ang ating tadhana? Ipinapaabot kay Ginoong Ming. Ang prinsesa ay bumaba sa lupa, na matagumpay na nagbago sa kapalaran ng pamilya Chai. Ang kapalaran ng lahat ay bumalik na sa tamang landas. Aking mahal na anak na babae. Unang beses sa mundo. Natapos ang misyon. Talagang napakahusay ng ginawa mo. Talagang hindi ka nagkamali, anak ko. Siyempre naman. Mahal kong anak. Naglagay ako ng maraming liryo para sa iyo. Kaya hindi ka na maboborid sa ilalim ng lupa. Huwag kang basta-basta. Tumakbo papuntang mundo. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang basta nalampasan ang pagsubok ng pag-ibig. Gusto kong bumalik sa mundo. Para makita muli. Bakit mo pa pinapanggit? Yung masamang batang iyon, bakit siya pa ang mang-aagaw sa aking anak na babae? Hindi ako sang-ayon. Mingjun, sumang-ayon ka na sa prinsesa. Siya ang prinsipe ng langit. Prinsipe ng langit. Narinig ko na ang prinsipe ng langit ay nagdaranas ng pagsubok sa mundo. Hindi ko inakalain na siya pala ang pagsubok sa pag-ibig ng aking mahal na anak na babae. Tatay, kung mayroon kang prinsipe mula sa langit na magiging manugang,
Ang ganda ng pahayag niyan. Tatay, pakiusap, sumang-ayon ka na. Mahal kong anak na babae, siguraduhin mong nag-isip ka ng mabuti. Kapag natapos na niya ang kanyang pagsubok at bumalik sa langit, baka makalimutan ka na niya. Ano ang gagawin mo sa oras na iyon? Tatay, nag-isip na ako. Gusto ko si Fu Yanxi. Kahit na maghintay siya na makabalik sa langit, at hindi aminin ang ating relasyon, gusto ko ring makasama siya sa mundo habang buhay. Dahil nagpasya ka na. Sige, gawin mo na. Ano nang nangyari sa prinsipe ng langit? Kung may mga has namang buli sa anak kong babae, dadalahin ko ang mga espiritu, at aatake sa langit. Makapangyarihan ang hari ng impyerno. Salamat, Itay. Pinakamabuti ka, Itay. Hindi maganda ang nangyayari. Naglabas ng balita ang pamilya ng Siko. Sabi ni Miss Chida, nag-aral sa ibang bansa. Ano? Mali. Hindi siya nag-aral sa ibang bansa. Umuwi lang siya. Anong umuwi? Sa bahay ng Ihiku. Hindi ba't bahay ito ni Gian? Shai, hindi ito pareho. Lumabas ka na. Bakit si Chida? Alam mo namang gusto mo rin ako. Bakit ka umalis ng ganun kabilis? Ganun. Tahimik na tahimik. May dokumento si Ginoong Fiu. Ginoong Fiu, anong nangyari sa iyo? Ilagay mo yan dyan. Lumabas ka. Dumating na ang pagkakataon. Ginoong Fiu, naihanda ko na ang alak para sa iyo. Ginoong Fiu. Umalis ka. Ginoong Fiu. Ang gamot na nakuha mo. Malakas ang bisa. Ako lamang ang makakatulong sa iyo. Walang paraan. Lumayo ka sa akin. Ginoong Fiu. Hayaan mo akong maging iyong magiging asawa. Siguradong mas mamahalin kita kaysa kay Chida. Ginoo Fiu. Anong nangyayari sa'yo? Dada, ako ito. Ginoo Fiu. Nasasaktan ka siguro. Tutulungan kita. Ito ay ang lasa ng pampalibog na gamot. Si Fu Yanxi ay nahulog sa pampalibog na gamot. Hindi tama. Siguradong may nangyari sa kanya. Kailangan kong hanapin siya. Ginoong Fiu, mas mabuti pang huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Ikaw ang pinakamalakas na pampatulog sa inyo. Kung hindi ka makakakuha ng lunas, tiyak na wala ka ng pag-asa. Bukod dito, walang balak si Fu Ershao na kunin ang buhay mo. Nais lamang niyang makaupo ka sandali. Kapag nakuha na niya ang Fu Corporation, palalayain ka na niya. Bakit mo pa pinipilit ang sarili mong magdusa? Wala ka ng gaanong bala sa baril mo. Sumuko ka na sa pakikibaka. Kaya lang ba ang mga maliit na kalokohan ni Fu Hexuan? Kaya nga hindi siya karapat-dapat na humawak ng Fu Corporation. Kung hindi lang ako tao lang talaga ngayon. Walang espiritu. Kahit na may panlilinlang na gamot, gusto pa rin akong linlangin itong prinsipe. Hindi pwede, hindi dapat maapektuhan ng mga gamot na iyon. Manatiling malinaw ang isipan. Ginoong Fiu, narito na kami. Ginoong Fiu, magtiis ka sandali. Alam ni Miss Chai kung paano mag-alis ng lason. Iuwi ka na namin ngayon. Fu Yanxi, bakit ganito ang nangyari sa mga binti mo? Huwag mo akong gulatain. Dalhin mo na siya. Ye. Bakit ka bumalik?
Bakit ka bumalik? Sadyang bumalik ako para tingnan ka. Bakit ganyan ang itsura mo? Nainom ako ng gamot na pampatulog. Natakot akong mawalan ng malay, para manatiling gising. Binugbog ko ang sarili kong binti. Si Fu Yanshai, bakit hindi mo pinapahalagahan ang iyong buhay? Maraming paraan naman. Pero bakit pinipili mong saktan ang sarili? Tara, manatiling gising. Mas pinili mong masaktan ng ganito kalubha. Ayaw mo pang hayaan ang iba na magbigay ng lunas. Dada. Alam ko, ayaw mo akong mawala, di ba? Ang makapangyarihang prinsipe ng pamilya Fu, nakalagyan ng gamot ng iba. At ganito ang nangyari sa sarili mo. Kung mawala ka sa akin, paano na ako? Kasalanan ko rin ito ngayon. Hindi ko inasahan na gagamit sila ng ganitong kabastang paraan. Pero kahit ano paman, gusto ko lang ikaw. May sugat ka pa sa binti, ha? Ngayon, panandalian lang ang pagkakabinda. Kailangan pang alisin ang bala sa lalong madaling panahon. Sige na, hindi kita pinababayaan. Humiga ka sa tabi, at pagkatapos, tutulungan kita sa iyon. Nawala ang bisa ng gamot, para sa iyong sugat. Ngayon, hindi na natin ito mapapansin. Kahit na may pagdududa si Fu Yanshi sa aking katauhan. Walang problema, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sige na. Ang bisa ng gamot ay pansamantalang naipigil. Hindi ka pa rin gustong aminin sa akin ang tunay mong pagkatao. Ako pala ay prinsesa ng impyerno. Dumating ako dito sa mundo para tulungan ang pamilya ni Chai, para maiwasan ang malagim na katapusan ni Sansan. Noong nagpakilala ka sa akin sa ospital, hindi ako pumayag dahil ikaw ang prinsipe ng langit. Nababahala ka na pagkatapos kong malampasan ang mga pagsubok ay babalik ako sa langit at hindi kikilalanin ang ating pag-ibig sa mundo. Ngunit ngayon, naisip ko na ito. Kahit na, isa lamang tayong buhay na magkasama. Gusto ko ring makasama ka. Ganun ba? Sige, aaminin ko rin sa iyo. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na ako ay prinsipe ng langit. Huwag kang mag-alala, kahit na bumalik ako sa langit. Hindi kita pababayaan. Pero paano mo nalaman? Bumalik ka na ba sa iyong alaala? Nga. Salamat kay Heiwa Chang. Sabi niya, hindi mo ako kayang iwan. Ayaw mo akong mawala, kaya't niligtas mo ako. Kung hindi, mabibigo na sana ako sa pagsubok na ito. Pero hindi ko talaga inasahan na talagang gusto mo ako ng ganito. Anong sinasabi mo? Huwag kang magpanggap dito. Sugat mo sa binti yan. Nasaktan din ako, di ba? Sige na, tigilan mo na ang kalokohan. Hindi pa nga gumagaling ang sugat mo. Balik mo na. Oh. Gagamitin ko ang aking espiritual na lakas para gamutin siya. Mabilis na gagaling si Fu Yanshi. Madaling gamutin ang sugat sa binti. Ngunit ang espiritual na lakas ay pansamantala lamang. Pabango ng pagkalunod, walang paraan para tuluyang maalis ang lason. Palagi pa rin namang nag-iisip si Fu Yanshai. Anong gagawin niya? Fu Yanshai, hindi ko hahayaan na masira ka. Sino ba ang nagsabi na ikaw ang aking pag-ibig na nakakahumaling? Fu Yanshai. Isara mo ang mga mata mo. Gino Fu. Say Jai Gizangyat. Kamusta na ang pagpapagaling sa inyo? Wala na kayong problema, di ba? May isang proyekto si Fu sa Africa kamakailan lang. Gusto mo bang pumunta? Hindi. Gino Fu, private investigator. Naipadala na ang mga dokumento sa iyong email. Yung kaibigan mo na may 3 mukha, lahat ng ebidensya laban sa nag-utos ng pagpatay, ay nakolekta na. Kaya't dalhin na siya sa kulungan. Fu Yanshi.
Bakit ka bumangon? Bakit hindi ka magpahinga ng kaunti? May masakit ba sa'yo? Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Tama, tama. Kasalanan ko, kasalanan ko. Hindi ko kayang tingnan. Talagang hindi ko kayang tingnan. Late na. Sa pagkakataong ito, si Fuyan ay naharap sa panganib. Salamat sa iyong tulong. Kung hindi, mahirap ang kanyang kalagayan. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ang batang ito ay talagang mabait. Nakikita ko iyon. Sa salo-salo, may nararamdaman siya para sa iyo. Hindi ko alam kung gusto mo o ayaw na maging asawa ng aking apo. Ako. Dada. Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Hindi. Handa ako. Seryoso. Wala man lang akong oras para mahiyang kaunti. Ang ganda ng anak ko ngayon. Akala ko, matatapos ko na si Chicks Wanming at Lim Yaoking. At maipapasok sila sa kulungan. Maaari na akong makasama ninyo. Masaya tayong magkasama. Ngunit, ang aking mahal na si Dada ay ikakasal na. Talagang mahirap pakawalan. Mama, huwag kang mag-alala. Kahit na ako'y ikasal na, ako'y mananatiling iyong munting anak. Babalik ako sa iyo sa hinaharap. Tiyak na madalas akong babalik para makita ka. Ek! Kuya. Ang ganda ng kapatid kong babae ngayon. Hanggang sa araw ng kasal mo. Talagang medyo mahirap para sa kuya na iwan ka. Huwag kang mag-alala, mga kuya. Tandaan ko ang kabutihan niyo sa akin. Ek! Kapag ikinasal ka sa pamilya Fu. Kung mang-aapi sa'yo si Fu Yanshi. Kailangan mong sabihin kay kuya. Tutulungan kita. Tama. Ikaw lang ang aming mahal na kapatid na babae. Kung mangahas siyang mangbuli sa'yo, tayo tatlo ang magpapahirap sa kanya. Ang saya talagang may mga kuya na nagproprotect sa'yo. Dada, darating na akong magpakasal sa'yo. Saan ka nakakita ng kasing sabik mo? Tama. Mali. Ikaw ba, bata, nung una pa lang? Nangungutya ka na. Iniisip kung paano mo ako madadala sa iba. Sigurado ako. Naalala ko nung una kong nakita. Itong batang ito, yung tingin niya kay Dafa. Hindi malinis. Sinasalita ko sa iyo. Sa buhay kong ito, ikaw lamang ang aking iniibig. Fu Yanshi.